Ang ating bida ay dating nagtatrabaho sa isang kumpanya. Isa siyang corporate slave, tagasunod sa utos ng kanyang malupit na boss. Ang kanyang mga katrabaho ay hanga sa kanya, dahil nagagawa niyang tiisin ang pagtrato sa kanya ng kanilang amo. Palagi siya nitong inuutusan at sinisisi kung bakit nadidelay ang kanilang trabaho. Pero hindi kaya ni Yunsong na mawala ang trabaho niya, dahil dito lamang siya kumukuha ng pambayad niya sa ospital, para sa kanyang kapatid na babae. Sa loob-loob niya, ay gusto na niyang umalis, pero hinahayaan na lang niya at magtiis na lang. Pagkabalik niya sa kanilang lugar na tinutuluyan, nakasalubong niya ang nag-aalaga sa kanyang kapatid na babae, at pinasalamatan niya ito, para sa pagiging masipag nito sa trabaho. Pagkapasok niya ay kanyang unang pinuntahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuna. Bata pa lamang sila nang maulila sila sa magulang. Dahil dito, kaya si Yunsong ay natutong mag-adjust at makibagay. Nagpapanggap na lang si Yunsong na okay lang siya sa trabaho. Ganun din si Yuna, dahil ayaw niyang lalong mag-alala sa kanya ang kanyang kapatid. 6 na taon ang nakalipas, kasama ni Yuna ang kanilang mga magulang nung magkaroon ng aksidente, nabangga ang kanilang sasakyan. Si Yuna ay nakaligtas, ngunit palagi niyang sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Walang magawa si Yunsong para kay Yuna, kaya dinadala na lang niya ang bigat na kanyang nararamdaman, at dito ay naging mas matatag siya para sa kapatid. Pagkalipas ng panahon, ay unti-unting naging mas masigla si Yuna, lalo na nang mag-umpisa na itong maglaro ng online game na tinatawag na Idea. Ito ay isang virtual reality game na nagpapakita ng mundo na mas malaki pa kaysa sa mundo natin, at ito ay nagtatampok din ng mga bagay-bagay base sa planetang Earth, pero ang mundong ito ay puno ng pantasya, at ang mga tao ay nakakagamit ng mahika. Ang larong ito ay naging numero 1 sa lahat ng laro. Binilhan ni Yunsong si Yuna ng capsule kung saan pumapasok ang player sa loob upang makapaglaro. Bumili din si Yunsong para sa kanya, at dito na din nag-umpisa na maglaro ang ating bida, pero ginagamit lang niya ang capsule upang makapagpahinga ng 1 oras. Ito ay sapat na tulog na para kay Yunsong, kasi dito, ang 1 oras sa atin ay katumbas na ng 5 oras sa loob ng laro, kaya ginagamit niya ito upang makapagpahinga siya ng sapat. Ang diskarte niya na ito ay nakakapagbigay sa kanya ng 20 hanggang 25 oras na pahinga, imbes na 5 oras lang. Hindi lang ito isang simpleng laro, dahil dito, ang mga top players ay kumikita na ng limpak-limpak na pera sa paglalaro lang. Ang iba sa kanila ay tumigil na sa trabaho, at nag-focus na lang sa laro, kasi mas malaki pa ang kinikita nila dito sa laro kaysa sa sweldo nila sa trabaho. Ito rin ang hinahabol ni Yunsong, kasi nung bata pa siya, ay nakikitaan siya ng husay sa paglalaro. Ngunit hindi lang siya makafocus, dahil inaalagaan niya ang kanyang kapatid. Nung nagsimula ng maglaro si Yunsong, una niyang napuntahan ang isang village o nayon, kung saan dito nagsisimula ang mga baguhan na player, pero gaya ng dati, siya lang mag-isa ang naiiwan, kasi ang pakay niya lang naman, ay pumunta sa bahay tuluyan, upang matulog. Masayang humiga si Yunsong sa kama, ngunit sa pagkakataon na ito ay may biglang lumabas na abiso. Na ang ating bida, ay nakatulog na ng 10,000 oras na kabuuan sa laro. Pero si Yunsong, ay walang kaalam-alam kung anong nangyayari. Pagkatapos ng 6 na oras, ay nagising na rin si Yunsong, katumbas na ito ng 30 oras na tulog sa laro. Nakita niya ang mga abiso na nag-aantay sa kanya. Dito napansin niya na may pagbabago sa kanyang karakter sa laro, naging isa na itong God rank class, na descendant ni Thananes, pagkatapos makatulog ng 10,000 oras. Nakakuha din siya ng mga matataas na stats dahil dito. Pero napagdesisyonan niya na saka na lamang niya titingnan ang mga ito. Kasi dapat sa oras na iyon, ay makalog out na siya, at makalabas sa laro. Pagkatapos niya mapag-aralan ang mga nangyayari, ay namangha siya sa kanyang natuklasan. Kung mamamaster niya ang kanyang mga bagong skills na nakuha, ay kayang-kaya niyang kumita ng katumbas sa 1 taon niyang sahod, sa simpleng paglalaro lang. Dito naisip ni Yunsong na gagamitin niya ang kanyang mga naipon, para mapabilis ang paglakas ng kanyang karakter, sa loob lamang ng 2 buwan. Dahil dito naging masigla si Yunsong, at inumpisahan niya ang kanyang araw sa pagluluto ng agahan, para sa kanila ng kanyang kapatid. Tinulungan niya itong makasampa sa kanyang wheelchair, para makapunta sa banyo. Tubos na nagpapasalamat si Yunsong sa laro na ito,
kasi sa pamamagitan nito, ay matutulungan niya ang kanyang kapatid, na makarecover sa kanyang nakaraan. Sa kabila nito, si Yuna ay ginagawa ang lahat para gumaling ng mabilis. Pasekreto niyang sinubukan na makatayo. Sa loob ng laro, ay kayang-kaya niyang makalakad, at ang kailangan niya lang gawin sa ngayon, ay sanayin ang kanyang mga paa. Tinago lang niya ang mga ito kay Yunsong, kasi gusto niyang sorpresahin ang kanyang kapatid, kung siya ay magaling na. Sa opisina ni Yunsong, siya ay nag-abot ng resignation letter. Ang kanyang boss ngayon, ay nagsisisi sa kanyang mga ginawa kay Yunsong, kasi ngayon, siya na ang gagawa ng mga gawain na maiiwan nito. Kahit na ang mga katrabaho ni Yunsong ay magkakaroon ng mas maraming trabaho, ngayong wala na siya. Pero mas masaya pa rin sila para kay Yunsong at namanghalin sila sa kanya, dahil nakaya niyang tiisin ang lahat. Sinubukan ng boss nila na pigilan si Yunsong na umalis, sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanya, tungkol sa kanyang kapatid. Ngunit dahil dito, biglang nainis si Yunsong, at biglang nasuntok ang lamesa ng kanyang boss, at sinabi niya, na nagpapasalamat siya sa lahat, at sana ay hindi na sila magkikita pang muli. Pagkatapos nito ay pumunta si Yunsong sa isang internet shop. Masaya siya dahil ngayon ay nabigyan siya ng pagkakataon na kumita ng pera sa simpleng paglalaro lang. Sa loob ng shop ay nagrente si Yunsong ng PC at capsule para maumpisahan niya na mas mapag-aralan pa ang patungkol sa laro. Naisip ni Yunsong na mas maganda siguro na umpisahan niya ito sa pagpa-level up ng kanyang mga gamit na kadalasan ginagamit sa laro. At gusto niyang paabuti ng mga level 100 ang kanyang mga gamit, pero biglang nagbago ito nang makita niya ang mga tips at guide na nagsasabing, mas magiging mahirap ang pagpapa-level up ng mga gamit base sa rank ng player, at naalala niya na ngayon ay isa na siyang God rank. Bigla siyang napaisip na baka masyado siyang naging padalos-dalos sa pagre-resign sa trabaho. Ngunit sa kabila ay napatunayan niya din na mas magiging malakas ang class niya kumpara sa mga ordinaryong class. Pagkatapos niya sa pag-aaral, ay napagdesisyonan ng ating bida na pumasok na sa capsule at maglaro. Meron pa siyang mga 8 oras at kalahati bago ang oras ng umpisa ng kanyang dating trabaho. Tirentahan niya ang capsule ng 9 na oras at pumasok na para maglaro. Balik sa bahay tuluyan, sa loob ng laro, tiningnan niya ang kanyang stats na nakuha kamakailan, at dito siya mas naging interesado sa kanyang God rank class. Dito sinasabi na si Thananos ang Diyos ng pagtulog. Dito niya nakita kung anong klaseng Diyos ang God of Sleep na si Thananos. Sinasabi dito na si Thananos ang pinakamalakas na Diyos at wala pang nakakatalo dito. At siya din ang Diyos ng kamatayan, pero ang gustong-gusto nitong gawin ay ang matulog. Base sa nabasa niya, naisip niya na ang Diyos na ito ay parang isang pang. Ang sunod niyang tiningnan ay ang mga skills na nakuha niya, at dun niya nakita ang passive skill na necrolepsy, ang skill na nagpapatulog sa kanya ng sapilitan, at ito ay kusang gumagana 1 beses sa isang araw, at hindi niya malalaman o mahuhulaan kung anong oras ito gagana. At di siya magigising habang gumagana pa ang skill. Ang sunod na skill ay ang Nana's Dream kung saan dito ay nakakakuha siya ng DP points base sa haba ng oras ng kanyang pagtulog. Nagbibigay din ito ng DP points kapag nakakapatay siya ng mga monsters, NPC, o mga taong computer lang ang kumokontrol, at ibang players. Binibigyan din siya nito ng access sa store, kung saan dito siya makakabili ng iba't ibang items, at skills na may iba-ibang ranks kapalit ng DP. Nasepresa siya dahil mabibili pala niya ang lahat ng kailangan niyang gamit, at mga skills dito, pero hindi niya ito mabibenta sa ibang mga players, at hindi rin ito mawawala sa kanya pag namatay o natalo siya sa laban. Ang pangatlong skill naman ay ang Somnambulism skill, kung saan ang karakter niya ang automatic na kukontrolin ng artificial intelligence, o sa madaling salita ay kukontrolin ng computer ang kanyang karakter habang siya ay tulog. At gagana lang ito kapag siya ay inatake ng kalaban habang tulog. Ang pang-apat na skill naman ay ang Nana's Nightmare. Ito ay isang passive skill na nagbibigay sa kanya ng kakayahan upang makagamit siya ng kahit anong sandata. At nagbibigay din ito sa kanya ng 200% pagkakataon na ang bawat atake niya ay nakamamatay. At ito ay nagbibigay ng abnormal na status na tinatawag na Nightmare, kung saan ang kalaban na tinamaan niya ay babangungutan. At ang pinakahuli na skill ay ang Rest of Death.
Ang skill na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan upang ipalit ang kanyang DP points para mapatulog niya ang kanyang kalaban sa loob ng 1 minuto, at habang tulog ang kalaban ay makakatanggap ito ng doble na damage o pinsala galing sa kanya. Matapos mabasa ang napakahabang paliwanag ng mga skills na ito, ay sobrang natuwa si Yunsong. Naisip pa niya na gamit ang mga kakayahan na ito ay maiisip ng mga tao na isa siyang hacker. Pagkatapos ay biglang may lumabas na abiso. Necrolepsy skill has been activated. At ang karakter nga ni Yunsong ay biglang ang nakatulog. At mananatili itong tulog habang gumagana pa ang skill. Inabisuhan siya ng laro na mag-lag out na lang muna. At dahil sa napaaga ang kanyang paglabas sa laro, ay sinubukan ni Yunsong na humingi ng refund pero hindi pumayag ang may-ari. Nainis siya dahil biglang nag-activate agad ang skill, ilang minuto lang mula ng pagpasok niya sa laro. Wala na siyang nagawa at umalis na lang. Sa kabilang banda, sa ospital kung saan ginagamot si Yuna. Para muling makalakad, nasiguro na ng doktor na ang kondisyon ni Yuna, na hindi siya nakakalakad, ay hindi isang psychological at may pag-asa pa itong gumaling. Base dito sinabi ng kanyang propesor na si Limin, na kailangan lang ni Yuna, na mag-focus sa pagpapatibay o pagpapalakas ng kanyang mga muscles o kalamnan. Napabilis ang pagaling ni Yuna, dahil na rin sa determinasyon niya na ma-surprise niya, ang kanyang kapatid. Tinanong din ni Limin kung kailan sasabihin ni Yuna, sa kanyang kapatid, tungkol sa kanyang sekreto. Si Yuna pala, ay binabayaran niya mismo ang kanyang mga bayarin sa ospital para sa pagpapagamot, dahil si Yuna ngayon ay kumikita na rin dahil sa paglalaro niya ng larong idea. Walang kaalam-alam ang kanyang kapatid tungkol dito, kasi hindi pinapansin ni Yunsong, pag sinasabi ni Yuna, nakikita ng pera sa paglalaro lang. Nakatanggap si Yuna, ng tawag mula sa kanyang kapatid, nagpalusot agad siya at sabi na namamasyal lang sila sa labas kasama ang tagapag-alaga niya. At sinabi na uuwi lang din sila agad. Nag-alok si Yunsong na sunduin na lang si Yuna, at agad niya itong tinanggihan. Nagpaalam na si Yuna, kay Limin na umalis, at sinabi din niya sa kanyang tagapag-alaga kung anong sasabihin nila kay Yunsong para kapag nagtanong ito, ay magkakatugma ang kanilang palusot. Nang makabalik na ang dalawa sa kanilang tinutuluyan, ay sinabi ni Yunsong sa tagapag-alaga, na pwede na itong umalis, at siya na muna ang mag-aalaga kay Yuna. Nagpasalamat ang babae, at para na rin siyang nagkaroon ng day off. Pinuhat ni Yunsong si Yuna papunta sa kanyang silid at napansin ni Yuna, ang mukha ni Yunsong na seryoso at tinanong niya ito kung may masama bang nangyari. Sinabi ni Yunsong na tumigil na siya sa trabaho. Hindi na sumagot si Yuna, at inisip na lang niya ang pagsusumikap ni Yunsong sa pag-o-overtime sa trabaho. Sinabi ni Yunsong, na plano niyang kumita na lang ng pera, sa loob ng laro na idea. Nang marinig ito ni Yuna, ay natuwa siya, at sabing matagal na niyang hinihintay, na sabihin kay Yunsong na maglaro na lang ng idea para kumita. At dagdag pa niya na marami na ring mga tao ang kumikita sa paglalaro lang nito. Tinanong ni Yuna si Yunsong kung anong class ang nakuha niya, at baka nakakuha ito ng mataas na rank ng karakter, dahilan ng biglang pagtigil nito sa trabaho, at kung gusto ba niyang tulungan siya ni Yuna sa pagpapalevel. Dahil sa kanyang pagka-excited ay nasabi ni Yuna na siya ay rank 331, at nasa top 1,000 player na siya, at kumikita na siya ng malaki, na nababayaran na din niya ang mga gastos sa pagpapagamot. Sinagot siya ni Yunsong, at ngayon ay gusto niyang pag-usapan ng masinsinan ang tungkol sa sinabi ni Yuna sa kanya. Ang sabi naman ni Yuna, ay nag-aalala lang naman siya, para kay Yunsong, kasi bugbog ito sa trabaho, ngunit hindi man lang niya magamit ang sarili nitong sweldo dahil napupunta sa pambayad sa ospital. Napaisip si Yunsong, na lumalaki at nagmamature na talaga, itong kapatid niya. Nag-usap pa sila ng matagal, tungkol sa laro, at nakipagpustahan pa, na dapat sa loob ng 3 buwan, ay nasa top 1,000 na si Yunsong. Sa gabing iyon, ay binalikan ni Yunsong ang kanyang karakter sa laro, at nakita na nakatulog na ito ng 58 oras, at dahil nga dito ay tumaas ang kanyang stats. Pagkatapos nito ay pinuntahan ni Yunsong ang lugar ng village kung saan ay matatagpuan ang lagusan papunta sa tutorial, na tinuturuan ang mga bagong player kung anong gagawin at pwedeng gawin sa loob ng laro. Naalala ni Yunsong, ang turo sa kanya ng kanyang ama, na ang unang hakbang ay importante, kaya napagdesisyonan ng ating bida na tapusin ang parte na ito ng laro.
Sa loob ng tutorial, pinapili si Yunsong kung anong gagamitin niya na sandata, at ang pinili niya ay ang beginner's sword. Ito din ang klase ng sandata na palagi niyang pinipili sa ibang laro, kaya mas kumpiyansa siya na gamitin ito. May scarecrow na biglang lumabas sa harap ni Yunsong at ito ay mukhang mahina lang. Sa isang tagalang ni Yunsong ay nahati niya ito. At natapos na niya agad ang tutorial, at dahil nagawa niyang matalo ito ng isang atake lang, ay nagkaroon pa siya ng mga bagong titulo, at tumaas din ng 10 ang lahat ng kanyang stats. Nagkaroon din siya ng titulo na Monstrous Newbie, na nagbibigay sa kanya ng 10% bonus sa kanyang mga experience points kung saan nagbabase ang pag-level up ng karakter. Dahil dito ay nagsisimula ng maging OP ang karakter ni Yunsong. Nagdesisyon ang ating bida na pumunta sa susunod na village o nayon, dito ang mga baguhan ay binibigyan ng pagkakataon na pumili, kung saan nila gustong magsimula. Kadalasan ang mga player ay pinipili ang lugar kung saan ang may pinakamadaling talunin na kalaban. Pero ang ating bida ay pinili ang lugar na may mga pinakamahihirap na talunin na kalaban. Ang DHA Town. Dito matatagpuan ang isang sikat na lugar, na pinakaiiwasan ng mga baguhan na player, dahil nandito ang nayon ng mga orc. Pero para kay Yunsong, mas maganda ito dahil mapapatay niya lahat ng mga monsters na nandito, at makakapagpa-level up siya ng mabilis. Sa DHA Town, may 2 gwardiya na nag-uusap, at nagtataka ang isa, bakit matagal nang walang bisita na pumupunta sa lugar nila. Sinabi naman ng isa, na ito ay dahil sa mga naglabasan na acid slime, ito ay mas malakas sa karaniwan na slime at hindi ito madaling patayin, kasi ito ay may skill na acid blast, kung saan ito ay bumubuga ng asido, at ang mga baguhan na player ay hindi ito kayang iwasan, at tinutunaw nito ang kanilang mga kagamitan. At isa pa, may nayon ng mga orc sa kalapit na lugar. Napansin nila na may nag-teleport sa kanilang lugar. Ito ay kanilang ikinatuwa, dahil matagal na panahon na din na wala silang bisita. Pagkarating ni Yunsong, ay sinalubong siya ng mga taga-nayon, pero nang mapansin nila, na isa lamang siyang baguhan, ay nadismaya sila at bumalik na lang sa kanilang trabaho. Tinanong ni Yunsong kung saan niya matatagpuan ang lugar ng mga slime para ito'y kanyang kakalabanin. Sinubukan ng mga gwardiya na pigilan siya, dahil ito ay napakadelikado, pero si Yunsong ay nagpasalamat lang sa kanilang pag-aalala sa kanya, at naawa na lang sila para kay Yunsong. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtakbo, ay nakakita si Yunsong ng isang slime, at ito ay kanya na sanang aatakihin, pero nang makalapit siya ay bumuga ito ng asido. Pero dahil sa kanyang mataas na stats, ay nagawa ni Yunsong na makatama ng isang nakakamatay na pag-atake. Sa isang hampas lang ay napatay niya agad ito, at napansin na hindi siya makakapag-level up ng mabilis kung ipagpapatuloy niya ito. Kaya napagdesisyonan niya na bumalik sa nayon, at tanungin ulit ang 2 gwardiya, kung nasaan ang lugar ng mga orc. Nung marining ito ng mga gwardiya ay naging kakaiba ang kanilang reaksyon, akala nila na nawalan na ng pag-asang mabuhay si Yunsong at sinubukan nilang pag-aanin ang loob niya. Binigyan na lang nila ng pera si Yunsong at sinabing pumunta sa nagbibenta ng mga scroll, para magamit upang makalabas mula sa kanilang nayon. Nakatanggap si Yunsong ng bagong titulo, ito ay ang Begging King. Dahil tinuring nila siya na isang namamalimos. Ang titulong ito, ay binibigyan siya ng 10% pabor mula sa mga NPC. Napagdesisyonan ni Yunsong na hanapin na lang niya ang lugar ng mga orc, pagkatapos ay nakakita siya ng isang malaking footprint, ibig sabihin ay nasa tamang lugar siya, at ilang saglit lang na ay may biglang lumabas na 2 pulang orc, papunta ng mabilis sa kanya. Nagawa niyang makaiwas sa pag-atake ng mga orc, at sa isang hampas lang ay nagawa niyang patayin ang isang orc, at ang isa naman ay nawala ng pagkakataon makapag-react, at nahampas niya ito sa likod at napatay. Dahil dito, nagawang mag-level up ni Yunsong ng sunod-sunod, at nakatanggap pa siya ng DP points. Natuwa si Yunsong at napagdesisyonan na patayin lahat ng orc sa lugar. At ang ating bida ay nagsisimulang masakirin ang mga kawawang orc. Sa kalapit na lugar, ang 2 gwardiya ay chill lang, gaya ng dati. Pero bigla nilang narinig ang sigaw ng mga orc, at naghanda sila agad, dahil baka sila ay sasalakayin ng mga ito. Ngunit nagtaka sila nang makita nila si Yunsong, na palapit sa kanila galing sa direksyon ng sigaw. Akala nila, ay natakot si Yunsong nang marinig ang sigaw, kaya bumalik ito sa nayon. Ang hindi lang nila alam, na ang sigaw na iyon,
ay ang sigaw ng mga orc na pinagpapatay ni Yun Song. Pagkatapos, ay pinakita ni Yun Song sa kanila ang mga loot o mga gamit na nakuha niya galing sa mga napatay niya na mga pulang orc. Doon na naisip ng mga gwardiya, na mali ang kanilang pag-aakala kay Yun Song, na isa lamang siyang baguhan. Naisip din nila ang pera na binigay nila kay Yun Song, at pinaplano nila itong bawiin. Nakita ni Yun Song ang merchant na bumibili ng mga gamit, mula sa mga napatay na monsters, at dun pinuntahan ito ni Yun Song, at nilabas ang kanyang mga nakuhang loot. Namangha ang merchant sa kanyang nakita, at inalok agad si Yun Song na bilhin lahat ito sa halagang 150 na ginto. Katumbas ito ng 15,000 won sa totoong pera. Namangha si Yun Song na pwede palang kumita ng ganun kalaki sa paghahunt lang ng mga mahihinang monsters. Kung magtutuloy-tuloy ito, ay kikita siya ng mas mataas pa sa kanyang dating sahod sa trabaho, habang nagpapa-level up, at nagpapalakas pa sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Sa kanyang pagka-excite, ay dali-dali siyang pumunta sa labasan ng nayon. Nakita siya ng mga gwardiya, at naisip nila na mas malakas pa si Yun Song, na isang baguhan, kumpara sa kanilang dalawa. Sinusubukan din ni Yun Song na makaiwas sa kanilang dalawa, at baka bigla pa nilang maisip na singilin ito sa binigay nilang pera. Nagpatuloy si Yun Song sa paghunt ng mga orc, at pagkatapos ng 10 oras sa panghahunting ay napansin niya na bumabagal na ang kanyang pag-level up, at kumukunti na din ang bilang ng mga orc sa lugar. Gusto din niya na makalaban ng mga mas malalakas na monsters at mga boss. Pero naisip niya na hindi pa siya handa, at kailangan pa niya ng skill na pang-atake sa kalaban. Sa kanyang pag-level up ng sunod-sunod, ay nakaipon siya ng 140 na ability points, kaya napagdesisyonan niya na gamitin na ito. Nilagyan niya ng 70 points ang kanyang wisdom o kaalaman, 40 sa reaction speed, at 14 sa strength o lakas. Sinubukan din niyang gamitin ang DP store para makabili ng gamit. Sa normal na rank, ay kailangan ng isang DP para pambayad, at dito nakakuha siya ng Steel Dagger. Sa rare na rank naman, ay kailangan ng 10 DP points. Dito ay nakakuha siya ng Bloodstone na singsing. Para sa unique na gamit naman, ay nakakuha siya ng Ayla Stick, na ginagamit ng mga magician, kaya tinuring niya itong basura lang. Sa heroic rank item, ay nakakuha siya ng Iris Failed Product. Ito ay pwede niyang i-equip sa kanyang gamit para ito ay magkaroon ng dobleng attack power. At ang pinakahuli, ang legendary rank na item. Nakuha niya galing dito, ang isang itlog. Wala nakalagay kung anong klaseng itlog ito. Nainis siya dahil wala siyang nakuhang maganda sa mga gamit na nabili niya, at timing naman, na may biglang lumitaw na pulang orc, kaya tuloy, nabuhos niya sa kawawang orc ang nararamdaman. Pagkatapos, ay bumalik na ulit siya sa kanyang DP store, at sa skills naman niya planong makipagsapalaran. Sa normal rank na skill, nakakuha siya ng sprinting skill, na nagpapabilis sa kanyang pagtakbo ng 10 points. Magic Bullet Barrage naman sa rare rank na nakakapagbigay sa kanya ng kakayahan, upang makagawa ng mga maliliit na bala, na galing sa kanyang mana. Mayroon itong cooldown na 3 segundo, bale pag ginamit niya ito, 3 segundo ang kailangan bago niya ito pwedeng gamitin ulit. Sa unique rank naman ay nakakuha siya ng skill na Berserker Song. Binibigyan siya nito ng kakayahan, na baliwalain ang kahit anumang pinsala sa kanya sa loob ng 10 segundo, at mapapalakas pa nito ang kanyang attack power. At sa heroic skill naman, ay nakuha niya ang Siren's Seduction. Ito ay isang aggro na skill, kung saan nagagawa nitong akitin ang mga kalalakihan, para atakihin siya ng sapilitan, sakop nito ang lawak na 100 metro. At sa legendary skill naman, ay nakuha niya ang Reaper's Chains, ang skill na ito ay inaatake ang anuman na nasa loob ng 30 metrong bilog. At gagapusin sila ng kadena. Natuwa ang ating bida sa nakuha niya na legendary skill na ito. Natuwa ng husto si Yun Song dahil sa wakas ay may malakas na skill na siya, na pang-atake, at pang-maramihan pa. Samantala, may isang misteryosong lalaki, na nag-obserba sa kanya sa isang malaking monitor, at makikita na parang hindi siya masaya sa mga nangyayari. Ito ay ang Inferno Company, na gumawa sa laro na idea. Sa isang headquarters sa bansang Korea, kung saan ang grupo na nagpapalakad sa laro, ay inoobserbahan ang galaw ng ating bida, at ang tao kanina na parang hindi masaya, ay si Jo Minwo, ang pinuno ng grupo.
Sumasakit na ngayon ang ulo niya dahil pinili ni Yunsong ang DHA Town para dun magsimula. Inalertuhan din siya ng mga kasama niya nung nabuksan ni Yunsong ang DP Store. Sa una, okay lang sa kanya nang makuha ni Yunsong ang God Class, pero nung pinakita na ni Yunsong ang kanyang natural na talento, ay nagsimula na siyang mabahala. Hindi niya inaasahan na magaling si Yunsong gumalaw at magdala ng karakter. Nung magsimula na si Yunsong na magbukas ng DP Store, at bumili ng mga gamit at skills, ang tanging magagawa niya lamang, ay ang magdasal. Nung makuha ni Yunsong ang isang sanga, ay natawa na lang siya, ngunit nagbago ang kanyang mukha, nang makuha na ni Yunsong, ang Iris Field product. Ito ang pinakasentro at pinakaimportanteng parte, para sa Iris Quest, kaya na-stress ng husto si Jo Minhwa. Nang makuha ni Yunsong ang itlog, ay hindi rin nila alam kung anong klaseng itlog ito, kaya okay lang, kasi hindi rin naman magagamit ito ni Yunsong sa ngayon, kaya napagdesisyonan na lang nila, na itanong sa development team kung anong klaseng itlog ang nakuha ni Yunsong. Sa mga skills na nakuha ni Yunsong, okay lang sa kanya ang mga naunang 3 skills na nakuha, natawa pa nga siya, nang makuha ni Yunsong ang Siren's Seduction. Pero kasunod nun, ang legendary skill na Reaper's Chain, na may AoE o malawakang pinsala. Hindi siya makapaniwala, na kahit ang juice na ininom niya, ay lumalabas na. Alam niya ang kombinasyon ng Siren's Seduction, at Reaper's Chain ay napakalakas, at nakakasira ito ng laro. Sumuko na lang siya, at napagdesisyonan na ipaalam na lang ito sa mga nakakataas. Balik sa ating bida, tuwang-tuwa siya sa kanyang mga nakuha, at unti-unti niya nang nagustuhan, ang kanyang God Class, at tama lang ang desisyon niya, na tumigil sa trabaho. Wala pang 3 oras ay kumita na siya, ng $101,000 o $76 sa totoong pera. Bigla niyang naalala, ang kanyang kapatid na nasa pang 300 na rank na, siguro ay kumikita na ito ng mataas pa, dahil ito ay nasa mataas na level na, kailangan niyang kumita ng mas malaki pa, para siya pa rin ang ituturing na nagpo-provide sa pamilya. Sa iniisip niya na yon, ay naging mas determinado pa si Yunsong na tumaas ang level, at ngayon ay ihahunt, at kakalabanin niya na, ang boss dito sa nayon ng mga orc. Maingat na nagmamasid si Yunsong sa paligid, at napansin niya, ang pulang orc na shaman, at ito ay isang elite na klase ng monster, at inisip niya, na kung sa tuwing kakalabanin niya ito, at biglang lalabas ang boss monster, ay manganganib siya. Kaya napagdesisyonan niya, na unahin munang atakihin ang mga mahihina, at subukan ang kanyang mga bagong skill na nakuha. Ginamit ni Yunsong ang kanyang Siren's Seduction skill, at lahat ng mga pulang orc ay na-hypnotize, at sumugod papunta sa kanya, pero di niya inaasahan na gamit ito, ay mas asama din sa pag-atake sa kanya, ang boss. Ang boss na ito ay si Kuro, ang bayani ng pulang orc. Ang army ngayon ng mga pulang orc ay nabalisa, at aatakihin na nila si Yunsong, nang ginamit niya ang kanyang legendary skill na Reaper's Chain. Daan-daang kadena ang lumabas, at tumusok sa katawan ng mga orc. At maya-maya ay sunod-sunod na nakatanggap si Yunsong ng mga abiso, na nag-level up siya, at sa huli, kahit ang boss na si Kuro, ay kanya ding napatay. Dahil dito, nakakuha siya ng bagong titulo, 50 DP, at isang sekretong daan, patungo sa isang nakatago na dungeon. Napagtanto niya, na sobrang OP o lakas ng kanyang skill na ito, sa isang tira lang, ay naubos niya lahat ng orc. Naglaglag din ng iba't ibang gamit, ang mga napatay niya na orc, at napahiling na lang siya, na sana ay may skill siya na kayang magkolekta sa mga ito. Dahil dito, sa sunod na araw ay muling bumalik si Yunsong sa lugar, para maghunt ulit ng mga orc. Pero hindi sila lumabas, at doon ay naisip niya, ang sekretong mapa na kanyang nakuha kahapon. Naisip niya, na siguro ay kailangan niya munang mapuntahan, at matalo ang lugar na nasa mapa. Nang makarating siya sa lugar, ay halata, na ang lugar na ito, ay isang sekretong dungeon, pero sa halip na matakot, si Yunsong ay mas naging excited pa, dahil siguradong makakalaban siya, ng mas malalakas na monster. Pwede niyang atakihin ang mga ito, para mag-level up siya ng mabilis. At napagdesisyonan na nga ni Yunsong, na pasukin na, ang sekretong dungeon. At nakapasok na nga si Yunsong sa loob ng dungeon. Pagkapasok niya, ay may lumabas na abiso sa kanya, na ang experience points na makukuha niya dito sa loob ng dungeon ay doble, at tuwang-tuwa ang ating bida nang makita niya ito, dahil dito sa loob ng dungeon, ay makakapagpa-level up siya ng mabilis.
Nakita niya ang isang vengeful spirit ng orc, alam niya, na laban sa mga multo ng monster na gaya nito, ay mahahati lang ang damage o pinsala na magagawa niya dito kapag hindi siya gumamit ng skill. Naalala niya na meron lamang siyang 2 skill na pang-atake, ang kanyang pangunahing skill na Reaper's Chains, at ang kanyang Magic Bullet, at alam niya hindi ito magiging madali. Sinubukan niya itong tagain at nakonpirma niya nga, na ang kanyang normal na pag-atake ay kalahati lang ang damage na nagagawa. Ikinagalit ito ng orc pero inactivate ni Yunsong ang kanyang Magic Bullet at tinamaan ang orc sa mata. Malaki ang pinsala nito at napapikit ang orc, kaya inatake niya ito ng sunod-sunod gamit ang kanyang espada, lalo itong ikinagalit ng orc, binawian siya nito at hinampas siya ng orc gamit ang dala nitong pamalo. Pero nakailag si Yunsong at ginamit niya ulit ang kanyang magic, at natamaan ang orc sa tuhod. Malaki din ang pinsala na nagawa nito sa orc. Sa inis ng orc ay hinampas siya ulit nito ng malakas, gamit ang hawak na pamalo, ngunit naiwasan ulit ito ni Yunsong. Ngayon ay naging mas kampante na siya, dahil ngayon ay alam na niya kung paano gumalaw ang orc. Biglang inatake ni Yunsong ang orc at tinamaan ito sa balikat at doon niya, napatay ang orc. Sa kabilang banda, si Yuna at ang nag-aalaga sa kanya ay nasa labas, sila ay papunta sa ospital kung saan ginagamot si Yuna. Para mabilis maka-recover at makalakad na muli, sinabi ng tagapag-alaga na nagpa-schedule na ito ng maraming rehab treatment para kay Yuna, pero sa tingin niya ay hindi ito magiging madali, ngayong nag-quit na si Yunsong sa trabaho. Ang sabi naman ni Yuna ay masaya siya ngayon dahil makakasama niya ang kanyang kapatid sa paglalaro, at lalo na, kakasimula pa lang ni Yunsong, sigurado maraming oras ang kakailanganin niya, para makapagpa-level. Naisip ni Yuna na siguro ay nasa mga level 20 na si Yunsong ngayon, o baka nasa level 15 pa lang kung nakakuha siya ng rare, o unique na class, kasi mas mahirap ipa-level kung mas mataas ang rank ng class. Nakita niya ang mga estudyante na masayang nag-uusap sa tabi ng daan, naisip niya na kung hindi lang dahil sa kanyang kapansanan, ay siguro ganyan din ang buhay niya ngayon, pero nagpapasalamat na lang siya dahil kahit papaano, ay dahil din sa kanyang kapansanan kaya niya naumpisahang maglaro ng idea, at nagkaroon pa siya ng mga bagong kaibigan. Sinabi ni Yuna sa kanyang mga ka-guild sa group chat, na sumali ang kapatid niya sa larong idea. Natuwa ang kanyang mga ka-guild, at sinabi na imbitahan niya ang kanyang kapatid sa kanilang grupo. Pero sa isip ni Yuna, ay hindi niya mamadaliin si Yunsong, at aalukin na lang niya ito pag nasa level 100 na. Sa ospital kung saan ginagamot si Yuna, ay nakwento din niya kay Limin ang pagsali ng kapatid niya sa laro. Ang sabi naman ni Limin na ngayon, ay magkakasama na ang magkakapatid sa paghahunt. Ang sagot naman ni Yuna ay malayo pang mangyari yon, dahil sa ngayon ay baka nasa level 5 pa lang si Yunsong, lalo na kung nakakuha ito ng heroic na class. Mahihirapan si Yunsong makakuha ng skills sa una, hanggang sa oras na umabot siya ng level 30 at makakakuha na siya ng skill. Tinanong siya ni Limin kung bakit parang masaya yata si Yuna, na mahihirapan si Yunsong makakuha ng skill. Sagot naman ni Yuna ay dahil nagpustahan sila ng kapatid niya, na dapat kasama na sa top 1,000 si Yunsong sa loob ng 3 buwan, at sigurado imposible itong mangyari. At masayang napaisip kung anong ipapabili niya kay Yunsong pag nanalo siya sa kanilang pustahan, at biglang napataas ang paa, nabigla si Limin at nasabi na hindi yan duyan. Natanong ni Yuna kung gusto ni Limin sumali sa laro, at tutulungan niya itong makapagpa-level. Sabi naman ni Limin na iisipin muna niya at hindi naman siya ganun ka-interesado na maglaro, at tinanong kung tutulungan niya din ba, si Yunsong, na makapagpa-level. Seryosong napasagot si Yuna at sabing tutulungan niya si Yunsong pagkalipas ng 3 buwan. Balik sa ating bida, inikot pa ni Yunsong ang loob ng dungeon at tinalo ang mga orc. Ngayon ang naiiwan na lang na buhay, ay ang mini-boss at ang boss mismo ng dungeon. Naisip ni Yunsong na kung matatalo niya ang mga ito at maklear niya ang dungeon, ay makakakuha siya ng mataas na points, at sigurado, ay aabot na siya ng mga level 30, kung saan makakakuha siya ng panibagong skill. Napahiling na lang siya na sana ay isang attack skill ang makuha niya. Nakarating siya sa harap ng pinto ng kwarto ng mini-boss, at nilakasan niya ang loob niya at napagdesisyonan, na pumasok na sa loob. Pagkabukas ng pinto ay agad nagising ang vengeful spirit ng shaman orc, at tinawag ang kanyang mga kakampi na binubuo ng mga vengeful spirit ng orc warriors,
at inutusan na patayin ang taong pumasok na si Yunsong. Hindi nakapagsalita si Yunsong nung makita niya ang kanyang mga makakalaban. At nagcast pa ng spell ang Orc Shaman at pinataas nito ang stats ng mga Orc Warriors, at lalo nang hindi nakapagsalita si Yunsong at napabuntong hininga na lang, di niya akalain pinalakas pa lalo ng Shaman ang mga Orc Warriors. Nagsimulang umatake ang mga Orc, at napansin agad ni Yunsong na ang kanilang mga galaw ay iba kung ikukumpara sa mga naunang Orc na kanyang nakalaban. Kahit kayang-kaya naman niyang talunin agad ang mga ito gamit ang kanyang skill na Reaper's Chain, ay pinili niya na wag itong gamitin at i-reserve ito kung sakaling lumabas ang boss. Ngunit may spell na biglang lumabas galing sa pinakalikuran, mabilis itong iniwasan ni Yunsong, at nakita niya na ang skill na ito ay pinakawalan ng Orc Shaman. Namangha siya dahil hindi lang pala buffs ang kayang pakawalan ng Orc Shaman, pati na rin pala mga skills na pang-atake. Napaisip siya na kung sakaling matalo niya ang Orc na ito, ay kung ano kaya ang i-drop nito na items. Sinimulang pakawalan ni Yunsong ang sunod-sunod na pag-atake sa mga tauhan ng Orc Shaman. Nagalit ang Shaman sa nasaksihan, at bigla nitong inatake si Yunsong gamit ang isang skill. Ngunit sa bilis ni Yunsong ay agad niyang naiwasan ito. Nagulat si Yunsong dahil hindi lang pala apoy na spell ang kaya nitong pakawalan, pati rin pala kidlat. Napaisip siya kung ano pa kayang skills ang kayang gawin ng Orc, at napagpasyahan na wag muna itong talunin agad, at kanya munang pag-aaralan ang mga galaw nito, baka sakaling makatulong ito para mabilis niyang matalo ang pinaka-boss. Pagkaraan ng 5 minuto ay napansin ni Yunsong na kumukunti ang skills na pinapakawalan ng Orc Shaman, at napagtanto niya na siguro ay kailangan din ito ng mana, para makapag-cast ng skill, at dahil sa sunod-sunod nitong pagpapakawala ng skills, ay nauubusan na ito ng mana. Tumaas ang kumpiyansa ni Yunsong at inatake niya ang mga naiwang sundalo ng Orc Shaman. At ngayon, ang tanging naiiwan na lang, ay ang Orc Shaman mismo. Hindi na nagdalawang isip si Yunsong at biglang sinugod ang Orc Shaman. Mabilis niya itong inatake at pinuntirian niya ang ulo nito. At doon na niya natalo ang Orc Shaman. Nag-level up na naman si Yunsong, at masaya siya sa naging resulta ng laban. Maraming gold coins ang naiwan sa sahig, matapos niyang matalo ang Orc Shaman pero wala siyang nakuhang magandang item na pwede niyang magamit. Pero hindi na rin masama, kasi nakapag-level up siya. Ngayon ay excited na si Yunsong na pasukin ang kwarto ng boss. At dahil nakareserba pa ang kanyang pinakamalakas na skill na Reaper's Chain, ay sigurado mabilis niya lang itong matatalo. At binuksan na ni Yunsong ang pintuan, ngunit nasurpresa siya dahil napakahaba pa pala, ang lalakbayin niya papunta sa pinakakwarto ng boss. Ang buong akala niya ay pinto na yun ang kwarto ng boss pero hindi pa pala. Kung ganon, ay nagsayang lang pala siya ng oras dahil sa hindi paggamit ng Reaper's Chain. At naisip na ito ang nakukuha niya sa pagiging conservative. Sa kabilang banda, sa loob pa rin ng laro, ay may kwarto na kaparehas ang setup sa ginagamit ng grupo na nagpapalakad at namamahala sa larong idea. Ang kwarto na ito ay kanilang ginawa sa loob ng idea, upang mas mapamahalaan nila ang laro ng maayos, dahil na din sa malaking diferensya sa oras sa labas. Ang lugar na ito ay mapupuntahan lamang, kapag ginamit nila ang capsule, na matatagpuan sa pinaka-opisina ng Inferno Company. Nagtanong si Joe Minwa sa lalaki na nasa harap ng monitor, kung ilang oras na ba ang nakalipas. Sumagot naman ang lalaki, na sa totoong buhay ay nasa 5 oras na ang nakalipas. Ngunit sa loob ng laro ay katumbas na ito ng 25 oras. At halatang puyat na ang lalaki, at marami na itong ininom para hindi makatulog. Hindi matanggap ni Joe Minwa na bakit ang laro na tumagal na ng 1 taon, ay masyadong nag-aalala sa isang player na kakasimula pa lang. Buti na lang ang mga nasa matataas na posisyon ng kumpanya ay hindi ito masyadong binibigyan ng pansin, at sinasabing hayaan na lang ang baguhan na player, kasi nahuli na naman ito ng 1 taon sa laro. Ang problema lang, ay ang leader ng development team, na si Minyura. Dahil parang masyado itong nag-aalala sa baguhan na player na si Lee Yunsong. Marahil dahil ito sa nakuhang job class ni Yunsong. Ito ay ang Descendant of Thananas. Hindi ito kaparehas ng ibang mga God rank class. Ginawa lang ni Minyura ang Descendant of Thananas para sa istorya ng laro. Pero hindi nila inaasahan na merong makakakuha ng job class na ito.
Sino ba namang mag-aakala na may player na matutulog ng may kabuuan na 10,000 oras sa loob ng laro? Naisip ni Joe Minwa na hindi dapat sila nagkaroon ng problema kung hindi lang sana ginawa ni Minyura ang job class na Descendant of Thananas. At kung hindi lang sana niya pinalaki ang issue na ito ay hindi naman ito bibigyang pansin ni Joe Minwa. Naisip din niya na ang rason lang naman kung bakit ginagawa ng kumpanya ang lahat para kay Minyura ay dahil siya ang dahilan kung bakit hindi na nila kailangan na humingi pa ng tulong sa ibang kumpanya. Natanong ni Joe Minwa kung nakalagin at naglalaro ba si Yun Song ngayon. Sinabi naman ng lalaki na naglalaro siya ngayon, at mabilis lang niyang natatalo ang mga kalaban sa loob ng Hidden Dungeon. At nasabi din niya na tinalo ni Yun Song ang mga kalaban nang hindi man lang ginagamit ang skill nito na Reaper's Chain. At hindi lang yon, inaasahan din nila na si Yun Song ay aabot ng level 33 sa Hidden Dungeon na ito. At naalala nga ni Joe Minwa na pag umabot ang player ng level 30, ay makakakuha ito ng bagong skill. At nasabi na kung ibang player lang sana ang nakakuha ng job class na Descendant of Thananas, ay aabot ng 1 linggo sa totoong oras bago ito aabot ng level 30, kahit gaano pa ito kagaling sa laro. Ngunit si Yun Song ay nagawang maging level 30 sa loob lamang ng 1 araw. Sinabi niya sa lalaki na narinig niya na pagkatapos ng level 30, ay mas mahirap na magpa-level, dahil kailangan na ng mas maraming experience points. Sinabi naman ng lalaki na tama yon, at ito ang dahilan kung bakit tinatawag ng mga player ang pagitan ng level 30 at ng sa oras na makakuha ulit ng bagong skill sa level 60, na unang pagsubok sa pagiging malakas. At nasabi naman ni Joe Minwa na yaang tinatawag ng ibang player na unang pagsubok sa pagiging malakas, ay gaano kaya kabilis yan matatapos ni Yun Song. At naisip na sa swerte ni Yun Song, ay nakuha nito ang pinakamahirap kunin na skills sa DP Store. Pero nakuha naman niya ito sa malinis na paraan, at hindi naman siguro ito magiging dahilan ng pagkakaroon ng malaking pagbabago sa laro. Ang pagkakaiba lang ay mas magiging mabilis ang pag-level up at paglakas ni Yun Song. Naisip din niya na wala naman siyang nakikitang rason para pigilan si Yun Song. At biglang may lumabas na abiso kay Joe Minwa na ang skill na Free of Mind ay na-activate, at ang epekto nito ay mas magiging maaliwalas ang kanyang pag-iisip. Nagulat si Joe Minwa at naalala niya na nasa loob pala siya ng laro, at may mga ganitong skill, kaya siya ay natuwa ng husto, at kaya naging ganun na lang din ang naging reaksyon ng lalaki sa kanya. Sa kabilang banda sa loob ng laro, sa lugar na kahit ang mga pinakamalalakas ay hindi kayang puntahan, ay may isang labanan na nagaganap. Ang malahiganteng tao ay naglabas ng kapangyarihan mula sa kanyang nag-iisang mata, ngunit ang mga player ay nagawang makaiwas sa pag-atake na ito. Sa lakas ng pag-atake ay nagawa nitong mahati ang lupa. Sinundan ito ng paghampas ng higante ng kanyang malaking kamao. Ngunit ito ay nagawang masangga ng babaeng may dilaw na buhok, gamit lang ang kanyang espada. Hindi makapaniwala ang higanteng may isang mata. Hiniwa ng babae ang malaki nitong kamao, at sinundan ito ng pag-atake, ng kasama nitong nakasuot ng kalasag. Napasigaw ang higantes sa sakit. At sinabi ng isa pang babae na may pulang buhok at may dalang baston, na maghanda ang lahat sa kanyang pag-atake. At ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay dali-daling umalis sa lugar. Lumapit ang babaeng may pulang buhok sa higante at nag-cast ng spell, nagawa nitong mahukay at napalutang ang lupa sa paligid, at ang lupa at mga bato ay nagtipon-tipon at nakabuo ng parang isang malaking bola na gawa sa bato. Sabay bigkas ng babaeng may pulang buhok, ang mga salitang, Gravity Meteor. At nahulog na parang isang bulalakaw ang bola papunta sa higante, at tila nalusaw ito sa lakas ng pag-atake. Sa lakas ng pagsabog ay ramdam ng kanyang mga kasamahan kahit malayo na sila sa lugar. Biglang tumakbo ang babaeng may dilaw na buhok papunta sa lugar ng pinangyarihan, at sabay sabi na ililigtas niya si Sunny. Si Sunny ay ang babaeng may pulang buhok na nag-cast ng spell. Pumasok ang babaeng may dilaw na buhok sa makapal na usok, at nakita niya na buhay pa ang higante, pero hindi lang ito makagalaw sa lakas ng pagsabog. Dali-dali niyang kinuha si Sunny at tumakbo ng mabilis papalayo sa lugar, at sabay sigaw sa kanyang mga kasamahan, na buhay pa ang higante, at dapat atakihin na nila ito habang hindi pa ito nakakagalaw. Walang pag-aalinlangang sumugod ang kanyang mga kasamahan, at ginamit ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Ang kombinasyon ng kanilang atake,
ay nakabuo ng pulang liwanag na tumama sa higante, at sa wakas ay natalo na rin nila ito. May abiso na lumabas, na natalo nila ang Cyclops Lord, Aphthalacon. At dahil sa kahanga-hangang tagumpay nila na ito, tumaas ang bawat stats nila ng tigsa 10 puntos. At hindi lang yun, ang pinakainaabangan ng lahat, ang gabundok na mga gold at kagamitan, na lumabas mula sa natalo nila na Cyclops Lord. Humarap ang babaeng may dilaw na buhok sa kanyang mga kasamahan, at nagpasalamat sa tulong na ibinigay nila. Sabi naman nila, na hindi din nila magagawa yon, kung hindi dahil kay Rin. Si Rin ay ang babaeng may dilaw na buhok. Sabi naman ng lalaki na nakapulang alampay, na madali lang sana nilang matatapos ang laban, kung kasama nila sa laban si Yuna. Dinipensahan naman ng ibang mga kasamahan si Yuna, at sinabing din nila kailangan isali ito sa laban, lalo na't nasa ospital pa ito at kasalukuyang nagpapagamot. Nagdahilan naman ang lalaki, na hindi naman niya alam, na nasa ospital pala. Ang grupo na ito, ay ang guild na kinabibilangan ni Yuna. Ito ay ang Heroes Guild, na binubuo ng 7 miyembro. Kahit maliit lang ang grupo ay kasing lakas naman sila ng mga sikat na guild. Ang guild leader na si Rin, at si Sunny, ay parehong legendary ranks. Ang kanilang tangke, si Yuna, at si ST ay mga heroic ranks. Si Ai at si Kaiser naman, ay parehong unique ranks. Sila ang miyembro ng maliit na guild na pinipili lamang ang mga pinakamalalakas. Ang pinakamababang rank na kailangan para makapasok sa guild, ay unique rank, kaya konti lamang ang nakakasali sa grupo. Biglang naalala ni Sunny, na nabanggit sa kanya ni Yuna, na gusto nitong papasukin ang kapatid na lalaki sa guild nila. Alam ni Yuna, ang kanilang patakaran, kaya inaasahan nila, na ang kapatid ni Yuna, ay hindi bababa sa unique rank. Ngayong napag-usapan nila ang kapatid ni Yuna, ay naalala din ni Rin, na gusto niyang isali sa grupo ang nakababata niyang kapatid na babae. Natanong nila kung anong class ito, at sabi ni Rin, na unique class ang kapatid niya, at nasabi na nasa level 50 pa lang ito, at 1 buwan pa lang itong naglalaro. Natuwa sila at nasabi na siguradong malakas ito, dahil kahit 1 buwan pa lang itong naglalaro, ay umabot na ito sa level 50, lalo na't ang pagitan ng level 30 at level 60, ay ang unang pagsubok, at pinakamahirap magpa-level. Agad-agad naman pumayag ang mga kasamahan ni Rin. At si Sunny ay biglang napatayo, at nagtaas ng kamay at masayang nagsabi, na payag siyang sumali ang kapatid ni Rin. Nagpasalamat si Rin sa grupo, at sinabi niya na hindi muna siya makaka-login sa main account niya, dahil gagamitin muna niya ang kanyang sub-account, o pangalawang character na taga-farm, para matulungan niya ang kanyang kapatid. Naisip ni Rin na napakabait ng mga kagrupo niya, at pumayag ito sa gusto niya at hindi sila nagreklamo. At nang sinabi ni Rin na ipapamahagi na niya sa grupo, ang nakuha nilang gamit at gold, ay tuwang-tuwa sila, naging excited at hindi makapaghintay. Pagkatapos maipamahagi ang mga nakuhang kayamanan, ay napagdesisyonan na nila na bumalik sa guild, gamit ang scroll na pang-teleport, kagaya ng hawak ni Rin. Plano ni Rin na mag-login agad sa pangalawang account pagkabalik. Nagpaalam na sila sa isa't isa, at sabay punit sa scroll para makapag-teleport pabalik sa guild. Balik sa ating bida, natalo na ni Yunsong ang mga maliliit na sundalong orc, na nadaanan niya, habang papunta siya sa pinakakwarto ng boss. At plano niya na gamitin ang lahat ng kanyang skill sa pagkakataong ito. Dito ay napagdesisyonan na niya na pasukin na ang kwarto ng boss. May babala na lumabas, na kapag pumasok siya sa loob, ay hindi siya makakapag-log out, o makakagamit ng scroll pang teleport, hanggat hindi natatalo ang boss. Pagkapasok sa loob ay nakita niya ang higanteng orc, na parang 5 beses ang laki, kumpara sa naunang boss na kanyang nakalaban. Dahan-dahan itong nilapitan ni Yunsong at pinagmasdang mabuti, para itong isang ogre, pero nakakasigurado siya na ito'y isang orc dahil sa ilong nito. Plinano ni Yunsong ang kanyang gagawin, at naisip niya na gaya ng ibang malalakas na boss ay siguro may pagkakataon na lalakas ito pag naging kalahati na ang buhay, kaya hindi muna niya gagamitin agad ang pinakamalakas na atake, at irereserba lang niya ito sa oras na lumakas ang boss. Sa pagkakataong ito, ay napansin ng boss na may kakaiba sa paligid. Nagising ito at biglang sumigaw na parang isang leon na handang sumabak sa laban. Sa sigaw pa lang ng boss, ay nayanig na nito ang paligid. Hindi nagsayang ng oras si Yunsong, at sinugod agad ang boss. Ngunit,
Sa pagkakataong ito, ay biglang nagdilim ang kanyang paningin. Nag-activate ang kanyang necrolepsy skill, at ang karakter ni Yunsong ay sa pilitang nakatulog. Tuwang-tuwa ang grupo nila Jominwa nung makatulog si Yunsong habang lumalaban, dahil alam nila na pag natalo nito ang boss ay sigurado tataas na naman ang level ni Yunsong at makakakuha na naman ito ng magagandang items na magiging dahilan ng mabilis na paglakas nito at pagkasira ng laro. Ngunit dahil nakatulog si Yunsong habang lumalaban, ay na-activate ang kanyang skill na Tananas Somnambulism. Nung makita nila ito ay pinakalma nila ang kanilang mga sarili, at sinabi na imposibleng matalo ni Yunsong ang isang boss na kagaya ni Karak, na karaniwan ay kailangan ng maraming tao, upang ito'y matalo. Pero naalala ng isa nilang kasamahan, na ang Tananas Somnambulism ay kinokopya din ito ang orihinal na galaw ng player. Napag-isip-isip ni Jominwa na tama ang sinasabi ng lalaki, pero hindi bakas sa mukha nito ang pag-aalala. At sinabi sa kanyang mga tauhan na kahit matalo pa nito ang boss, ay hindi pa rin magtatagumpay si Yunsong. Napaisip ang lalaki sa sinabi ni Jominwa, at hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Dagdag pa ni Jominwa, na gamit ang Somnambulism at Reaper's Chain ay madali lang matatalo ni Yunsong ang boss. Hindi na napigilan ng lalaki na magtanong kung anong ibig niyang sabihin. At sinabi lang ni Jominwa sa kanila, habang nakangiti, na makikita na lang nila mamaya kung anong ibig niyang sabihin. At hindi nga nagkamali si Jominwa, pagkalipas ng 20 minutos na labanan, ay mag-isang natalo ni Yunsong ang boss na si Karak. Ang lahat ng miyembro ng grupo ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan, maliban kay Jominwa, na kalmado lang habang nakangiti, at tila meron pang hinihintay na mangyari. Ilang saglit lang ay hindi inaasahan ng mga tauhan ni Jominwa ang mga sumunod na nangyari. Ang karakter ni Yunsong ay humiga sa sahig, at pinabayaan lang ang gabundok na gold at kagamitan na lumabas, matapos nitong matalo ang boss. Alam ng lahat na kapag hindi ito kinuha, ay mawawala ang mga ito pagkaraan ng ilang sandali. Nanghihinayang sila dahil ang mga kagamitan na nasa sahig ay halatang mga rare items, at hindi basta-basta lang nakukuha. Natawa ng malakas si Jominwa, dahil hindi siya nagkamali sa kanyang inaasahan na mangyayari. Ang Somnambulism ay ginagamit lamang na panlaban, at matapos nitong matalo ang kalaban, ay ibabalik nito ang karakter sa mahimbing na pagkakatulog. At kapag natalo ang boss, at na-clear na ang dungeon, ay magre-reset ito, at ililipat nito ang lahat ng mga player, papunta sa pinakamalapit na bayan. Sa madaling salita, lahat ng mga items na hindi pinulot ay mawawala, kapag nag-reset na ang dungeon. Sa kabilang banda, sa labas ng laro, ay nahihilo pa si Yunsong nung makalabas ito sa capsule. Naiinis ito sa skill niya na necrolepsy, dahil sobrang timing naman kung mag-activate ito. Pero wala na siyang magagawa at napabuntong hininga na lang, at inisip na kahit ganon, ay kailangan pa rin niyang manatiling positibo. Sa pagkakataong ito, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone, nakatanggap siya ng tawag mula sa matagal na niyang kaibigan, at kaklase nung high school, na si J1. Nagkita ang dalawa sa isang kainan, at masayang nag-uusap tungkol sa kani-kanilang mga buhay. Natanong ni Yunsong kung meron bang magandang balita si J1 at bigla itong napatawag. Sinabi ni J1 na may-ari na siya ngayon ng isang video editing company. Natuwa si Yunsong para kay J1 at binati sa tagumpay na naabot nito. At natanong niya kung gumagawa na ba ngayon si J1 ng mga patalastas. Sagot ni J1 na dahil bago pa lang ang kanyang kumpanya, ay magsisimula muna sila sa mga simpleng videos, gaya ng mga video tungkol sa mga masasarap na pagkain, at mga videos tungkol sa larong idea. Naging interesado si Yunsong nang mabanggit ni J1 ang tungkol sa larong idea. Dagdag pa ni J1 na dahil malayo ang pagitan ng oras sa loob at labas ng laro, ay hindi makakapag-livestream ang mga players sa loob ng laro. Kaya ang ginagawa kadalasan ng mga player ay nire-record nila ang nangyayari sa loob, at dahil gusto ng mga viewers na manood ng mga players na magagaling magdala ng karakter, ay kaya nila pinapa-edit ang kanilang videos para mas maging maganda, at mas marami ang manunood nito. Pero dahil ang mga magagaling mag-edit ng video ay kinukuha ng mga malalaking kumpanya para magtrabaho sa kanila, ay kaya naisipan ni J1 na gumawa ng kanyang sariling video editing company. At masasabi niya na mas dalubhasa sila sa paggawa ng mga videos tungkol sa larong idea. Kaya nasabi ni Yunsong kay J1 na magiging abala na pala ito,
ngayong meron na siyang sariling kumpanya. Natanong din ito kung meron na bang nahanap si J1 na player ng idea na makikipagkontrata sa kanya. Sagot naman ni J1 na dahil kakaumpisa pa lang nila, ay hindi pa sila nakakahanap ng player na makikipagkontrata sa kanila para magpa-edit ng video. At ngayon ay natanong naman ni J1 si Yunsong kung bakit ito tumigil sa trabaho, at alam niyang hindi basta-bastang magkukit si Yunsong, nang ganun-ganun na lang, kung wala itong magandang dahilan. Napangiti si Yunsong at nasabi na kilalang kilala na talaga siya ni J1, at sumagot na plano niyang maglaro na lang ng idea, at doon humanap ng pagkakitaan. Natanong naman ni J1 si Yunsong kung matagal na ba itong naglalaro ng idea. Sabi naman ni Yunsong na isang araw pa lang siyang naglalaro. Dito ay parang hindi maintindihan ni J1 kung paano kikita si Yunsong, ngayong isang araw pa lang itong naglalaro. Kaya napatanong siya kung anong class ang nakuha ni Yunsong. Hindi naman nag-alinlangan na sumagot si Yunsong na nakakuha siya ng God Rank class. Natigilan si J1 nang marinig niya ito at hindi na nakapagsalita, at naubos ang isang basong inumin sa isang lagok lang. Binaba ni J1 ang baso at seryosong tinanong si Yunsong kung anong level na ito. Sagot naman ni Yunsong na nasa mga level 30 na siya ngayon. Hindi makapaniwala si J1 sa kanyang narinig dahil imposibleng umabot ang isang player ng level 30 sa isang araw lang na paglalaro. At lalo pa siyang hindi makapaniwala nung sinabi ni Yunsong na nasa mga 8 oras lang siya naglaro. Biglang napatayo si J1 at sinabi kay Yunsong na makipagtrabaho ito sa kanila sa paggawa ng video. Hindi naman pumayag agad si Yunsong at natanong kung bakit siya pa ang napili ni J1 na makipagtrabaho sa kanila. Agad naman siyang sinagot ni J1 na alam niya na nung bata pa si Yunsong ay magaling na itong maglaro, at nabigyan pa ng offer na maging isang pro player, at lalo na ngayong nakakuha pa ito ng God Rank na class. Sinabi naman ni Yunsong na lahat ng iyon ay nakaraan na, ngunit hindi sumuko si J1 at tinanong si Yunsong kung alam ba nito kung gaano kalaki ang kinikita sa isang video lang, at natigilan si Yunsong nung sinabi ni J1 na ang isang video ay umaabot ng 10,000. Natawa na lang si Yunsong at sinabi na pinapasobrahan naman ni J1 ang presyo. Ngunit dagdag pa ni J1 na ang isang video na maganda ang pagkakagawa ay umaabot sa 10,000 won kada buwan, at kung ang player na may-ari ng video ay magaling maglaro at gumalaw, ay umaabot ang kita sa 100,000 won kada buwan. Natahimik si Yunsong nang marinig niya ito, at bigla na lang niyang natanong si J1 kung nasaan na. Hindi maintindihan ni J1 ang ibig sabihin ni Yunsong sa sinabi nito na nasaan na. Dito ay naglabas si Yunsong ng ballpen at sabay tanong kung nasaan na ang kontrata na pipirmahan niya. Maya-maya ay natanong ni Yunsong kung meron ba siyang kailangan ihanda para sa pag-record ng video. Ipinaliwanag sa kanya ni J1 na wala na siyang kailangan pang ihanda, ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang mga salitang, "Start filming." At kusa na itong magre-record at pagkatapos ay ipadala na lang ni Yunsong sa kanya ang mga na-record niya, at sila na ang bahala. Pero nag-aalalang sinabi ni Yunsong na hindi siya sanay i-record ang sarili niya, at di rin siya marunong umakting. Pinakalma siya ni J1 at sinabi na hindi naman niya kailangan gawin yon, dahil ang mga viewers ay interesado lang sa kung gaano kagaling maglaro at magdala ng karakter ang player. Masayang nagsalita si Yunsong at sinabi na bakit hindi na rin si J1 ang mag-manage ng kanyang social media account sa YouTube kung saan niya ina-upload ang kanyang mga videos. Nabigla si J1 at hindi agad nakapagsalita, kaya nasabi ni Yunsong na baka sobrang abala na si J1, kaya wala na siyang panahon na gawin yon. Ngunit pinaliwanag sa kanya ni J1 na hindi yun ang dahilan kung bakit siya natigilan, at pinangaralan niya si Yunsong na hindi niya dapat basta-bastang ipapahawak sa ibang tao ang kanyang social media account, at baka susubukan lang nilang gawan siya ng masama. Pinaliwanag naman ni Yunsong na kaya si J1 ang napili niya dahil tiwala siya dito, at alam niyang hindi ito gagawa ng ikakasama sa kanya, at ang kikitain ng account niya sa YouTube ay hahatiin nila ng 5 sa 5. Nasorpresa si J1 at sinabi na dapat 80% ang kay Yunsong at 20% lang ang sa kanila. Ngunit pinaalala ni Yunsong na ang pera na pinahiram sa kanya dati ni J1 ay nagamit niya sa pagpapagamot kay Yuna, at malaki ang utang na loob niya kay J1 dahil dito. Sasabihin na sana ni J1 na iba naman yun, pero hindi siya hinayaan ni Yunsong na magpatuloy,
at agad sinabi, na kung ayaw niya pumayag na hati sila ng 5-5, ay hindi na siya makikipagkontrata sa kanila, kaya wala nang nagawa si Jaewon, at pumayag na lang sa alok ni Yoonsong. At dito ay naalala niya, na nung high school pa siya, ay palagi siyang nilalait at walang nakikipagkaibigan sa kanya, hanggang sa isang araw ay may lumapit sa kanya, at nag-alok kung gusto ba nitong sumabay kumain, at ang taong yun ay walang iba kundi si Yoonsong. Kaya sa isipan niya, ay hinding-hindi niya magagawang lukohin si Yoonsong, at handa pa niyang ibigay dito ang lahat ng kanilang kikitain. Nung matapos na silang kumain at nakauwi na sa kani-kanilang mga tahanan, ay plano ni Yoonsong na kopyahin ang mga nai-record niya na mga video dati. Sinaksak niya ang kanyang USB sa capsule, at agad lumabas ang menu. Kung saan niya makikita ang videos ng kanyang mga naunang laban, simula sa pinakaumpisa sa Acid Slime, hanggang sa Hidden Dungeon kung saan niya natalo ang boss. Piniling kopyahin ni Yoonsong ang video sa Hidden Dungeon, kung saan niya kinalaban ang boss na si Karak. Nakita niya na kahit nung oras na nakalabas na siya sa capsule, at ang kanyang character ay mag-isang lumalaban habang tulog, ay naka-record pa din. Kinupya ni Yoonsong ang video ng laban at ipinadala niya ito kay Jaewon. Sa isang malaking bahay, kung saan nakatira si Jaewon, ay nakatanggap siya ng mensahe, at nakita niya na galing ito kay Yoonsong. Binuksan niya ito sa kanyang computer, at nakita niya ang isang matinding labanan na nagaganap. Nakita niya na ang mga kalaban ay mukhang malalakas na elite monster, ngunit namangha siya dahil madali lang natalo ni Yoonsong ang mga kalaban. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, napakahusay gumalaw ni Yoonsong, at sa isang daanan lang ay natalo nito ang mga elite na monsters. Sumagi sa kanyang isipan, na sa husay ng galaw at sa ganda ng laban, ay kahit hindi na niya i-edit ang video na ito, at walang sayang na sandali. Pinigilan niya ang kanyang sarili, na huwag matuksong panuurin ang buong laban, at napagdesisyonan, na ang kailangan niyang panuurin sa ngayon, ay ang laban sa pagitan ni Yoonsong at ng boss. Nung mahanap na niya ang video ng laban, ay agad niyang inumpisahan na panuurin ito. Ngunit agad niyang napansin, na may kakaiba sa video. Napansin niya na ang karakter ni Yoonsong ay parang tulog. Bagamat parehas ang galaw nito kay Yoonsong, ay iba ang estilo nito sa pakikipaglaban. Eksakto nitong tinatamaan ang mga lugar kung saan mahina ang boss. Sa mga unang laban, si Yoonsong ay parang isang mabangis na mga ngaso, pero ngayon, ang mga galaw nito ay kalkulado, at lumalaban na parang isang kabalyero. Na para bang ang karakter na ito, ay may dalawang personalidad. Kung ang mabangis na mga ngaso ay nakakabilib, ang istilong kabalyero ay nakakamangha. Kung ang mga ngaso ay sumusugod sa kalaban, ang kabalyero ay umaatake at hindi binibigyan ng tsansa ang kalaban. Nang sa oras na dumating sa Phase 2 ang boss at lumakas ito, ay may kakaibang nangyari sa paligid. May namuo na parang itim na kidlat sa ibabaw, at maya-maya pa'y sabay-sabay itong bumagsak at tumama sa boss. Umusok ang katawan ng boss at hindi ito makagalaw sa lakas ng pag-atake. At maya-maya'y binigkas nito ang mga salitang, Reaper's Chain, at lumabas ang mga matutulis na kadena papunta sa boss. At dahil hindi pa nakakagalaw ang boss ay tumama ang lahat ng kadena at tumusok sa katawan nito. Napasigaw ng malakas ang boss sa sakit, at si Jaewon ay pinagpawisan sa kanyang nasaksihan. Maya-maya lang ay sumugod ang karakter ni Yoonsong papunta sa boss. Pinuntirya nito ang leeg ng boss at sa lakas ng pag-atake, ay nabasag pati ang mga nakatusok na kadena. Biglang napaluhod ang boss at napaluha, at may mga malilit na piraso ng liwanag na lumabas, na tila naghuhudyat na malapit ng maglaho ang boss. Ilang saglit lang ay nagliwanag ang boss, at tuluyan na itong naglaho sa ere. At si Jaewon ay manghang-mangha sa kanyang mga nasaksihan. Kinabukasan, nang magising si Yoonsong, ay nagulat ito sa dami ng missed calls at mensahe na natanggap niya sa kanyang cellphone. Binuksan at tiningnan niya ang mensahe, at nakita niya, na lahat ng ito ay galing kay Jaewon. Sa mensahe ay tinatanong ni Jaewon, kung papaano nagawa ni Yoonsong ang mga bagay na nasa video. Dahil para sa kanya, ang lahat ng iyon ay hindi kayang gawin ng isang tao. At dahil hindi nagre-reply si Yoonsong, kaya inaasahan ni Jaewon na siguro ay tulog ito, kaya sinabi na lang na tumawag sa kanya kapag nagising na si Yoonsong. Tinawagan agad ni Yoonsong si Jaewon at dito ay nalaman niya, na buong gabing gising si Jaewon, dahil sa paggawa ng video na binigay sa kanya ni Yoonsong.
Ang buong akala ni Yunsong na sobrang nahirapan si Jaewon sa pag-edit ng video niya, dahil para sa kanya ay hindi ito ganun kaganda. Ngunit sinabi ni Jaewon sa kanya, na ang video na pinadala ni Yunsong ay ang pinakamaganda sa lahat ng nakita niya, na kahit ang mga pinakamagagaling na player ay hindi ito kayang gawin. Kaya nasabi ni Yunsong na kung ganun, ay gusto niya na ma-upload na kaagad ito sa internet. Sagot naman ni Jaewon na kaya kagabi pa niya sinusubukan na kontakin si Yunsong dahil dito. At dagdag pa niya, nagagawin na nila ang video at ipapaalam na lang nila kay Yunsong pag na-upload na nila ito sa YouTube. Nung sa oras na ng kanilang agahan, ay natanong ni Yuna si Yunsong kung anong rank ang karakter na nakuha nito. Ngunit ayaw itong sabihin sa kanya ni Yunsong. Kaya naisip na lang ni Yuna na siguro ay mas mataas ito sa heroic rank, dahil gusto ni Yuna na pasalihin si Yunsong sa guild nila, pero ang pinakamababang rank na pwede sumali ay unique rank. Naalala niya na ang kapatid ng kanilang guild leader na si Rin ay gusto ding sumali sa guild. Nakuha nitong umangat ng 8 level, mula 52 hanggang 60 sa loob lamang ng isang araw, at nasa unique rank ito. Kaya natanong ni Yuna kung anong level na si Yunsong. Sagot naman ni Yunsong na nasa mga level 30 na siya ngayon. Hindi makapaniwala si Yuna sa kanyang narinig, at inakala na pinaglalaroan lang siya ng kanyang kapatid. Naisip niya na imposibleng umabot agad si Yunsong sa level 30, sa isang araw lang na paglalaro. Nang sa oras na makabalik sa loob ng laro si Yunsong, ay inaasahan niya na marami siyang nakuhang yaman at item, mula sa boss na kanyang natalo. Ngunit nang tiningnan niya ang kanyang inventory ay walang mga bagong kagamitan na nadagdag. At nang tiningnan niya ang mga abiso ng system sa kanya, ay nakalagay na bumalik sa pagtulog ang kanyang character, matapos nitong matalo ang boss, at dahil na-reset na ang dungeon, ay nai-teleport siya sa pinakamalapit na bayan. At doon ay napagtanto niya na ang lahat ng gamit at yaman ay nawala nung nag-reset ang dungeon, at wala siyang kahit anumang nakuha dito. Nadismaya si Yunsong, at tiningnan na lang ang kanyang status window. Doon ay nakita niya na tumaas ang kanyang level. At dahil nasa level 35 na siya, ay may bago ulit siyang skill na nakuha. Ito ay ang Thananos Nocturne. Dahil sa skill na ito, sa kada atake ni Yunsong na tumama sa kalaban, ay magkakaroon sila ng nightmare stacks, at pag inactivate ni Yunsong ang skill na ito, ay makakatanggap ang kalaban, ng 300% na damage sa kada stack na meron ito, at pwede ito sa hanggang 10 katao. Natuwa si Yunsong dahil nakakuha na naman siya ng bagong attack skill, at napagtanto na parang isa itong god grade na skill dahil hindi nito kinakailangan ng mana para magamit. At naisip niya na siguro ay meron sana siyang skill book na nakuha galing sa boss ng Hidden Dungeon. Kaya dali-daling tumakbo si Yunsong pabalik sa Hidden Dungeon para kalabanin ulit ang boss. Pero nang makabalik siya sa lugar, ay wala na ang pintuan papasok sa Hidden Dungeon. Kaya wala nang nagawa si Yunsong, at itinawon na lang ang lahat, dahil napakamalas naman ng lahat ng nangyari sa kanya. Bumalik si Yunsong sa bayan habang hindi pa rin matigil sa kakatawa, kaya naisip na lang nila na may diferensya ito sa pag-iisip. Dito ay tiningnan niya ulit ang kanyang stats at nakita na sapat na ang stats niya para ma-equip ang nakuha niya na Iris Field product. Nakalagay dito na pwede niya itong i-equip sa kanyang weapon na ginagamit, at dinudoble nito ang attack power ng kanyang sandata, at pinapababa ng 30% ang mana na kinakailangan sa pagcast ng mga skills. At kaagad niya itong in-equip sa kanyang espada. At ang kailangan niya na lang gawin sa ngayon, ay ang mag-hunt. Naghanap siya ng lugar na pwede siya mag-hunt, at nakita niya ang isang bayan na tinatawag na Reha. Dito matatagpuan ang isang level 80 na dungeon. Ito ay magandang lugar para sa mga player na nasa level 70 hanggang 80. Nag-teleport si Yunsong papunta sa bayan ng Reha. Dito ay nakita niya ang napakalawak na bayan, na may malaking monumento sa gitna, at di niya inaasahan na marami ang player na nasa lugar na ito. Pero kadalasan sa kanila ay dismayado, at ang iba ay nanghihingi na lang ng pambili ng scroll pang teleport. Nung pinuntahan ni Yunsong ang sinasabi na level 80 na dungeon, ay di niya inaasahan, na kailangan pala ng 3 tao, para makapasok sa dungeon, na tinatawag na Lichen Cave. Kaya wala nang nagawa si Yunsong at bumalik na lang sa bayan ng Reha, at doon naghanap ng pwedeng sumama sa kanya sa Lichen Cave. Sumigaw siya at nagmamakaawa kung sinong pwedeng sumama sa kanya sa dungeon.
Sa bayan din ng Reiha, ay may isang babaeng naglalakad, at iniisip na masyado namang nagmamadali ang kanyang kapatid na makapasok sa kanilang guild, at gusto kaagad nito na makapag-level up, at nakuha pang umangat ng 8 level sa isang araw lang. Ito ay ang pangalawang karakter ni Rin, ang guild leader ng Heroes Guild, kung saan nabibilang ang kapatid ni Yunsong na si Yuna. Namumroblema ito dahil kulang sila ng isa para makapasok sa Lycan Cave. Nagkataon naman na may narinig siya na sumisigaw, na nagmamakaawa kung sinong pwedeng sumama dito sa Lycan Cave. Pilapitan ito ni Rin at nakita na ang suot nito na damit ay damit na pambaguhan, pero wala na siyang ibang mahanap na pwedeng sumama sa kanila ng kapatid niya, kaya tinanong niya ito kung naghahanap ba ito ng makakasama sa Lycan Cave. Natuwa si Yunsong dahil sa wakas ay may lumapit na rin sa kanya. Nagpakilala ang dalawa sa isa't isa. Tansya ni Rin na nasa mga level 70 hanggang 80 na si Yunsong, at natanong niya ito kung gusto ba nitong sumama sa kanila ng kapatid niya, papunta sa Lycan Cave. Agad naman pumayag si Yunsong pero sinabi niya kay Rin na low level lamang siya. Pero sagot naman ni Rin na okay lang at magtulungan na lang sila. Pero napaisip si Rin kung kaya ba ni Yunsong na sabayan sila, dahil ang karakter ng kapatid niya ay nakabase sa bilis ng galaw, lalo na't ang sandata na ginagamit nito ay 2 espada. Napagdesisyonan ng dalawa, napuntahan nila ang kapatid ni Rin pero sabi ni Yunsong, na bago sila umalis ay bibili muna siya ng bagong espada. Tinuro ni Rin ang bilihan ng gamit at kaagad naman na tumakbo si Yunsong papunta sa direksyon na tinuro ni Rin. Dito ay napansin ni Rin ang bilis ng takbo ni Yunsong, at naisip na ang bilis na iyon ay sobra pa sa level 80. Kaya naisip niya na siguro ay nakabase din si Yunsong sa bilis ng galaw. Nang makabalik si Yunsong ay agad silang pumunta sa kinaroroonan ng kapatid ni Rin. Pumunta sila sa isang coffee shop at pagpasok pa lang sa pinto ay kaagad na amoy ni Yunsong ang mabangong halimuyak ng kape. Sa di kalayuan ay nag-aantay ang kapatid ni Rin na si Yon. Napansin ni Yunsong na kasing edad lang o mas bata pa si Yon kay Yuna, pero sigurado na malakas na sila dahil nais nilang mag-hunt sa Lycan Cave. Pinakilala ni Yunsong ang sarili at ganun din si Yon. Sinabi ni Rin sa kanyang kapatid na si Yunsong ang sasama sa kanila papuntang Lycan Cave. Sinabi naman ni Yon kay Yunsong na pagpasensyahan na niya sila at mababa pa lang ang kanilang level, pero wag siyang mag-alala dahil hindi naman sila magpapahuli pagdating sa kanilang skill. Sagot naman ni Yunsong na okay lang kasi mababa din naman ang level niya. Dito ay sinabi ni Rin na magpapadala siya ng invitation para makasali na si Yunsong sa grupo. Dito ay lumabas agad ang abiso kung gusto ba ni Yunsong sumali sa grupo ni Rin. Nung tinanggap ni Yunsong ang imbitasyon, ay lumabas at nakita nila kung anong level si Yunsong. Hindi nila inaasahan na sobrang baba pala ng level ni Yunsong, at inakala na gusto lang nito sumama sa kanila para makapagpa-level at hindi makakatulong sa pag-hunt. Napakamot na lang sa ulo si Yunsong dahil hindi niya inaasahan na makikita nila ang kanyang level. Pero naalala ni Rin, ang nakita niyang bilis na meron si Yunsong nung tumakbo ito, ay nasa mga level 80 pataas. Naging interesado si Rin at naisip na siguro ay mataas ang rank ng class na meron si Yunsong, dahil sa taglay nitong bilis kahit nasa level 35 pa lang. At naisip niya na hindi kaya ng isang heroic rank na character ang maging ganun kabilis sa level na 35, kaya malamang na si Yunsong ay isang legendary rank. Pero si Yon ay naiinis dahil inaakala niya na walang hiya si Yunsong dahil determinado ito na gamitin sila para makapag-level up. Kaya natanong nito si Rin kung ano ang dapat nilang gawin. Sagot naman ni Rin na sa tingin niya ay magiging maayos lang ang lahat, at sa isip niya ay gusto niyang kumpirmahin ang kakayahan na meron si Yunsong. Habang si Yun naman ay naisip na mas mabuti na ito kaysa maghanap pa sila ng iba na pwedeng sumama sa kanila. Dito ay nagpaalam si Yunsong sa kanila kung pwede ba niyang i-record ang pagpasok nila sa dungeon. Sagot naman ni Rin na okay lang. At natanong nito kung isa bang YouTuber si Yunsong. Nahihiyang sagot naman ni Yunsong na kakasimula pa lang niya at hindi pa natatapos ma-edit ang kanyang mga videos. Pagkatapos ay tumayo si Yunsong at niyaya sila na pumunta na sa dungeon. Nang makarating na sila sa bunganga ng dungeon, ay biglang sinabi ni Yun kay Yunsong na mauna itong pumasok para makita nila ang kanyang kakayahan, at tutulungan na lang nila siya kung sakaling nasa panganib ang buhay niya. Sinita siya ni Rin dahil hindi dapat siya nagsasalita ng ganun kay Yunsong.
Pero pumayag naman agad si Yunsong dahil gusto rin niyang makita nila ang kaya niyang gawin. Naunang pumasok si Yunsong sa kuweba. Lumabas kaagad ang mga abiso na dahil matagal nang walang bisita ang dungeon, ay lumakas ang mga monsters ng 20% dahil sa gutom. At dahil din dito ay makakatanggap sila ng 50% na dagdag sa experience points na makukuha nila. Dito ay nagsimula ng mag-record ng video si Yunsong at isinuot ang kanyang maskara. Natanong ni Yun bakit bigla itong nagsuot ng maskara, sagot naman ni Yunsong na dahil yun ang tema ng kanyang video, sa pagkakataong ito ay nakarinig sila ng mga apak at ungol na papalapit sa kanila. Nung tiningnan nila ito ay nakita nila ang isang monster na mukhang wolf na may katawang tao. Hinanda ni Yunsong ang sarili at nasabi na magandang pagkakataon ito para makapag-warm up. Biglang sumugod ang monster kay Yunsong at nang makita ito ni Yunsong, ay sumugod din siya papunta sa kalaban. Nagtaka si Rin kung bakit sumugod si Yunsong, imbes na umilag sa pag-atake. Si Yun naman ay napaisip na baka hindi kayanin ni Yunsong ang kalaban, at baka masyado siyang naging malupit dito. Nung makalapit si Yunsong sa kalaban, ay agad nitong binunot ang espada at diretso atake sa kalaban. Nagulat ang dalawa at di sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Yun ay nabigla dahil pwede pala ang ganong klaseng atake, at si Rin ay namangha dahil napakalinis ng atake ni Yunsong. Tinaga ni Yunsong ng sunod-sunod ang kalaban, at namangha sila sa bilis ng mga atake ni Yunsong. At nang makita ni Yunsong ang Nightmare Stack sa ulo ng kalaban, ay kaagad niyang inactivate ang kanyang bagong skill na Thananos Nocturne, bumagsak ang isang itim na kidlat sa ulo ng kalaban. Nagulat sila at di nila alam kung ano ang kanilang nasaksihan. Parang nakuryente ang buong katawan ng kalaban, at napaluhod ito sa lupa habang umuusok ang katawan. Hindi na makagalaw ang kalaban matapos ang pag-atake, at bigla na lang itong naglaho sa ere, at lumabas ang mga abiso na natalo na nito ang kalaban, at nakakuha ng isang DP mula sa skill na Thananos Dream. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Natanong ni Yun si Rin kung sino ba talaga si Yunsong, at kung lahat ng nakita nila ay posibleng mangyari. Sagot ni Rin na hindi niya alam, at napaisip na kahit sa main account niya ay mahihirapan siyang gayahin ang pag-atake at linis ng galaw ni Yunsong. Naisip ni Yunsong na siguro ay sapat na ang mga pinakita niya sa kanila. Pero si Rin at si Yun ay hindi pa rin makagalaw at nagtataka kung papaanong ang isang level 80 na monster ay natalo ng level 35 sa tatlong pag-atake lang. Sa di kalayuan ay meron ulit silang namataang tatlo pa na kalaban. Tumakbo si Yunsong at kaagad sinugod ang mga ito. Nagulat si Yun dahil mas mabilis pa sa kanya si Yunsong, kahit ngayong nasa level 60 na siya, at nakabase pa siya sa bilis ng galaw. Napansin sila ng tatlong kalaban, at agad na sumugod ang mga ito papunta sa kanila. Kaagad na nilabas ni Yunsong ang kanyang espada sabay atake sa kanila. At dito ay na-activate ang Thananos Nightmare kung saan maghahalucinate ang kalaban, at makakaramdam ng matinding sakit sa loob ng 5 segundo. Sumugod ang dalawa pang kalaban kay Yunsong, ngunit sa bilis ng galaw ni Yunsong ay agad siyang nakalipat ng lugar, sabay atake ng sunod-sunod sa mga kalaban, at activate ng skill na Thananos Nocturne. Hindi makagalaw ang mga kalaban sa lakas ng skill. At dito ay sabay-sabay na tinapos ni Yunsong ang tatlong kalaban sa isang hampas lang. Namangha si Yun at di makapaniwala dahil hindi naman ganun kalayo ang distansya niya kay Yunsong, pero nagawa nitong matalo kaagad ang tatlong kalaban bago pa siya makarating sa kanila. Maya-maya pa ay nakahabol na rin si Rin sa kanila, at natanong kung anong nangyari at kung nasaan na ang mga kalaban, ngunit si Yunsong ay tapos ng mamulot ng mga drop galing sa mga natalo na monsters, at kaagad na nagyaya na pumunta na sa sunod na lokasyon, at sabay takbo palayo. Wala nang nagawa ang dalawa at sumunod na lang sila kay Yunsong. Sa di kalayuan, ay meron ulit na mataan si Yunsong na 4 pa na kalaban. At dahil naka-cooldown pa ang kanyang mga skills ay napagdesisyonan niya na subukan ang lakas ng kanyang bagong espada na nabili. Inatake niya ng sunod-sunod ang pinakamalapit na kalaban, at kaagad niya itong natalo. Natuwa siya dahil sa simpleng pag-ikot lang ng kanyang baywang habang umaatake, ay nadidagdagan nito ang pinsala sa kalaban. Sumugod sa kanya ang pangalawang kalaban, pero mabilis na nakaiwas si Yunsong. Binawian niya itong ngunit nagawa nitong masangga ang ginawa niyang pag-atake at nakuha pang umatake pabalik sa kanya,
pero dahil mas mabilis pa rin si Yunsong ay kaagad itong nakahanap ng pagkakataon at matagumpay na natamaan at natalo ang kalaban. Dito ay nakita niya na nilalabanan ni Yun ang isang humanoid na wolf, at namangha siya sa estilo nito gamit ang dalawang espada, at mahusay din itong gumalaw. Habang pinapanood ni Yunsong ang laban ni Yun ay bigla niyang naalala, na 4 ang nakita niya na kalaban kanina at nawawala ang isa nito. Nung lumingon siya, ay nakita niya ang kalaban, na hindi makagalaw dahil sa takot nito sa kanya. Natuwa siya dahil kahit ang kanyang kalaban na monsters, ay nakakaramdam din pala ng takot sa mga galaw na pinakita niya. Kaagad niyang tinaga ang kalaban, at sa isang hampas lang ay kaagad nitong natalo ang humanoid wolf. At nag-drop ito sa sahig ng isang makinang na sibat. Sa isip ni Yunsong ay hindi niya ito magagamit, pero kinuha pa rin niya ito dahil mabibenta niya ito sa malaking halaga. Nakita niya na tuloy pa rin sa pakikipaglaban si Yun, at naisip niya na nakakabastos naman kung tutulungan niya ito, at napagpasyahan, na oobserbahan na lang ang estilo ni Yun sa pakikipaglaban. Nakikita niya na nagagawa ni Yun na gamitin ang kanyang dalawang espada na parang isang shield, nadodoble din ang bilang ng atake nito, pag ginamit ito ni Yun ng mabilis, at dinagtagal ay natalo na ni Yun ang kalaban, at namangha si Yunsong sa mga galaw nito gamit ang dalawang espada, at naisip din niya na subukan gumamit ng dalawang espada dahil ang kanyang class ay pwede naman gumamit ng kahit anong klase ng sandata. Sa oras na ito ay nakahabol din si Rin sa kanila, at natanong kung tapos na ba ang laban. Nagyaya naman agad si Yunsong na magpatuloy, at sabay takbo papalayo. Kaya naisip ng dalawa, na baka galit si Yunsong sa kanila, dahil pinauna nila itong pumasok sa dungeon, dahil ginagawa ito ng ibang mga sakim na players, hinahayaan nilang mauna ang mga pinakamahina sa grupo, para makuha nila ang lahat ng gamit at yaman, at experience points mula sa mga natalo na monsters. Sa kabilang banda, sa kastilyo kung saan matatagpuan ang kampo ng Heroes Guild, ang tanging guild na binubuo lamang ng 7 miyembro sa pamumuno ni Rin. Sa loob ay makikita na bagot ang kanilang mage na si Sunny na isang legendary rank, dahil wala itong magawa at wala itong makakasama sa paghahunt, dahil ang ibang miyembro ng Heroes Guild ay abala sa kani-kanilang misyon, kaya naisip niya na bakit hindi na lang din siya gumawa ng pangalawang account. Pero sa pagkakataong ito ay may isang miyembro na paparating, at nakita niya na ito ay si Yuna. Kaagad niya itong niyakap at matagal-tagal din na hindi nakabalik sa laro si Yuna dahil kagagaling pa ito sa ospital. Kaagad na niyaya ni Sunny si Yuna na pumunta sa kainan. At doon ay natanong ni Sunny kung bakit nag-quit sa trabaho ang kapatid ni Yuna. Sagot ni Yuna na sa pagkakaalam niya ay nakakuha kaagad si Yunsong ng mataas na rank ng character habang nasa level 1 pa lang ito. At dagdag pa ni Yuna na baka mas mataas pa ito sa heroic rank, kaya umaasa siya na makakasali si Yunsong sa guild nila. Natanong naman ni Sunny kung meron ba itong espesyal na skill, dahil lahat ng miyembro ng guild ay may taglay na kanya-kanyang malalakas na skills, baka hindi siya makasabay sa kanila, at lalo na't nandyan din ang kapatid ni Rin na gusto ring pumasok sa guild, na balita niya ay malakas din ito. Sagot naman ni Yuna na hindi siya nag-aalala, lalo na't hindi bababa sa heroic rank ang nakuha ni Yunsong, at umabot pa ito sa level 30 sa isang araw lang na paglalaro. Hindi naman naniwala si Sunny, at baka ito ay kasinungalingan lang ng kapatid ni Yuna. Sagot naman ni Yuna na kahit palabiro si Yunsong, ay hindi naman siya ang klase na magsisinungaling tungkol sa mga bagay na ganon, at base sa mga reaksyon nito ay parang nagsasabi naman ito ng katotohanan. Namangha si Sunny at naisip na kung totoo ngang umabot agad sa level 30 ang kapatid ni Yuna, ay sigurado meron itong malakas na skill. At nasabi niya na mahirap itong paniwalaan, pero kung totoo man yun ay masasabi niya na mas malakas pa ang kapatid ni Yuna, kaysa sa guild leader nila na si Rin. Naisip ni Sunny na tawagan si Rin, para tanungin kung posible ba itong mangyari. Ngunit nang sumagot si Rin sa kanilang tawag, ay naririnig nila na parang sobrang abala ito, at parang may hinahabol. At para hindi madismaya si Sunny, ay sinabi na lang ni Yuna, na tawagan na lang nila ulit ito sa susunod, at sinabi din na bakit hindi na lang silang dalawa ang magsama sa paghahunt. Agad naman natuwa si Sunny at pumayag sa alok ni Yuna. Balik sa Lycan Cave, hindi mahabol-habol nila Rin at Yun si Yunsong dahil sa bilis nito. Kahit na itodo pa nila ang kanilang bilis ay hindi pa rin nila magawang maabutan si Yunsong. Pero dahil sa tuloy-tuloy nilang pagtakbo,
ay lumabas ang abiso na nadagdagan ang kanilang reaction speed ng isa. At naisip nila na baka galit talaga si Yunsong sa kanila, at sinasadyang hindi magpahabol, at sa isip ni Rin ay nag-aalala siya, na baka wala ng pag-asa na ma-recruit niya si Yunsong sa kanilang guild. Habang tumatakbo si Yunsong ay nakita niya sa di kalayuan, ang grupo ng mga humanoid wolf. Nakita niya na nasa mga 11 ang bilang nila, pero sabi ni Yunsong sa sarili, natatalunin niya sila lahat. Hindi nagdalawang isip si Yunsong na sumugod sa kanila, at nang mapansin siya ng mga humanoid wolf ay sabay-sabay silang lahat na sumugod papunta sa kanya. Pinato ni Yunsong ng kutsilyo ang isa sa mga kalaban at tinamaan ito sa hita, at dahil dito ay nagkaroon nito ng nightmare stack sa ulo. Gamit ang kanyang magic bullet ay tinira ni Yunsong ang iba pang mga kalaban, at lahat ng tinamaan ng bullet ay nagkaroon din ng tig-isang nightmare stack. Ngayon ang kailangan na lang niyang gawin, ay patamaan ang mga kalaban na wala pang stack, at nang makita niya na lahat ng mga kalaban ay meron ng tig-isang nightmare stack sa ulo, ay kaagad niyang inactivate ang kanyang skill na Thananos Nocturne, at lahat sila ay natamaan at nakuryente ng itim na kidlat, at dahil kaunti na lang ang natitirang HP sa mga kalaban, ay kaagad itong inatake at tinapos ni Yunsong. Sa isang hampas lang ay natalo niya agad ang 11 humanoid wolf. At dahil dito ay nakapag-level up siya ng isa. Di nagtagal ay nakahabol din ang dalawa kay Yunsong. Nakita niya na hingal ang mga ito dahil sa pagtakbo. Kaya nasabi niya na magpahinga muna sila saglit, at humingi ng dispense dahil masyado siyang nag-concentrate sa mga kalaban. Natuwa ang dalawa at napahiga sa sahig, dahil sa wakas ay makakapagpahinga na din sila. Ngunit napansin nila, na si Yunsong ay tuloy-tuloy sa pag-iensayo kahit nagpapahinga. Naisip ni Rin, na kaya pala ganun kahusay si Yunsong sa pakikipaglaban, at para matigil sa kanyang pag-iisip, ay napagpasyahan niyang wag na lang tingnan si Yunsong. Si Yun naman ay naisip na kung kailangan niyang gayahin ang ginagawa ni Yunsong para lumakas, ay susuko na lang siya, pero nagigilty pa rin siya sa ginawa niya kay Yunsong, kaya napagpasyahan din na wag na lang itong tingnan. Habang si Yunsong naman ay nag-e-enjoy lang sa kanyang ginagawang pag-iensayo, sinusubukan niya ang iba-ibang klase ng galaw na pwedeng makadagdag sa pinsala na magagawa niya sa kalaban, at napansin din na pag nasobrahan ang kanyang pag-unat, ay nababawasan ang kanyang HP. Kaya namangha at natuwa si Yunsong dahil sa kanyang mga natuklasan, at napagpasyahan na itutuloy niya ang pag-iensayo, habang sila Yun at Rin ay nagpapahinga. Ngunit maya-maya lang ay pinilit ng dalawa na tumayo, at nahihiya na sila kay Yunsong, dahil para sa kanila, ginagawa ni Yunsong ang lahat ng ito dahil gusto na nitong ituloy ang paghahunt. Sinabi ni Yunsong na magpahinga pa sila, pero sagot naman ni Yun na tapusin na lang nila agad ang paghahunt, para makapagpahinga ng tuloy-tuloy, pero sa isip niya ay si Yunsong naman itong may gusto na tumigil na sila sa pagpapahinga, dahil sa ginagawa nitong pagpalo-palo. Sumang-ayon naman si Rin sa sinabi ni Yun, pero sa isip niya na kung magpapahinga pa sila ay sigurado itutuloy na naman ni Yunsong ang pagpalo ng kanyang espada sa ere. Kaagad naman pumayag si Yunsong na ituloy na ang paghahunt, pero sabi niya na babagalan na lang niya ang pagtakbo para makahabol sila. Natuwa si Yun dahil sa wakas ay makakasabay na rin siya kay Yunsong, pero maya-maya lang ay nakita nila, na tinuloy-tuloy pa rin ni Yunsong ang pagpalo-palo ng kanyang espada sa ere. Kaya naisip ni Rin na baka galit si Yunsong dahil sobrang bagal nila, habang si Yunsong ay nag-e-enjoy lang sa kanyang mga bagong natututunan. Hindi nagtagal ay nakatagpo na naman sila ng isa pang grupo ng mga humanoid wolf, ngunit sa pagkakataong ito ay may isang kalaban na naiiba. Pansin ni Yunsong na parang galing ito sa pag-gym ng ilang buwan dahil batak ang mga muscle nito. Sa isip ni Yunsong ay mahihirapan siyang kalabanin lahat ito mag-isa, lalo na't meron silang elite na monster na kasama. Kaya naisip niya na kailangan din niyang mamigay sa kanila ng makakalaban, para ma-enjoy din nila ang paglalaro. At naisip na kaya siguro hindi sila ganun kasaya, dahil kinukuha niya lahat. Sinabi niya sa dalawa na kakalabanin niya ang elite mag-isa, at sila rin at yun na ang bahala sa ibang mga ordinaryong humanoid wolf. Sa isip naman ni Rin, na pagkakataon na niya ito, dahil para ma-recruit niya si Yunsong sa guild, ay hindi dapat siya magmukhang mahina. Dito ay sinugod agad ni Yunsong ang elite na humanoid wolf, kumpiyansa naman ang elite monster na hindi siya kayang talunin ni Yunsong, at kaagad na umatake. Ngunit naiwasan lang ito ni Yunsong, sabay tusok ng kanyang espada sa braso ng kalaban, at tira ng kanyang magic bullets,
tinamaan ang kalaban sa mata, kaya napasigaw ito at lalo pang nagalit, sinugod agad nito si Yunsong, ngunit hindi pa ito nakakalapit ay binato ito ni Yunsong ng kutsilyo, pero dahil ito ay hindi isang ordinaryong humanoid wolf, ay madali nitong nasangga ang ginawang pag-atake ni Yunsong, natawa pa ito dahil napakadali namang sanggain ang ginawa nitong pag-atake, ngunit hindi niya napansin, na si Yunsong ay umatake na pala at nagawa na nitong hiwain siya sa tiyan gamit ang dala nitong espada, at nagkaroon nito ng nightmare stack sa ulo. Dahil sa ginawang pag-atake ni Yunsong, ay lalong nagalit ang kalaban. Pero sa pagkakataong ito, ay inactivate ni Yunsong ang kanyang skill na Thananos Nocturne, at tinamaan ng itim na kidlat ang elite na kalaban, at kaagad itong nasawi sa ginawa niyang pag-atake. At nagawa ulit ni Yunsong na umangat ng isang level, at dito ay napagpasyahan niya na panoorin, ang estilo nila Yun at Rin sa pakikipaglaban. At nakita na nakakamangha talaga tingnan ang mabilis na paggamit ng dalawang espada. At napansin din niya na mas malinis at mas mahusay gumalaw si Rin pero medyo may kakaiba sa galaw nito. Sa isip ni Rin ay dahil hindi mataas ang stats ng kanyang pangalawang account, kaya hindi niya makontrol ng maigi ang character, pero kailangan pa rin niyang paghusayan para ma-recruit niya si Yunsong sa guild. Bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutang balik sa ating recap. Ilang sandali pa, ay nagawa na nilang matalo ang lahat ng mga kalaban. Napaupo sila at sa wakas ay makakapagpahinga na rin. Sinabi ni Rin na dahil wala silang kasamang healer ay kaya napaka-importante na makapagpahinga. Ngunit di pa nakatapos si Rin sa pagsasalita, ay biglang nagtanong si Yunsong kung sinusubukan ba nilang magpahinga. Hindi sila nakasagot agad, kaya sinabi ni Yunsong na magpahinga muna sila saglit bago tumuloy sa paghahunt. Umupo din si Yunsong sa kanilang harapan, kaya naisip nila, na sa wakas ay makakapagpahinga na rin. Sa isip naman ni Yunsong ay kailangan din niya magpahinga saglit. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may abiso na biglang lumabas kay Yunsong, at sinasabi, na ang skill na Thananos Necrolepsy ay na-activate. Nabigla si Yunsong dahil nangyari na naman ang kinaayawan niya, ang sapilitang makatulog. At dahil nakatulog siya habang naghahunt, ay kaagad-agad din na nag-activate ang skill na Thananos Somnambulism. At ang karakter ni Yunsong ay biglang tumayo. Tinawag ni Rin si Yunsong pero hindi ito sumasagot. Nagtaka si Yun dahil wala pang 30 seconds ay natapos na agad magpahinga si Yunsong. Tumalikod ang karakter ni Yunsong sa kanila, at sabay takbo papalayo. Wala na silang nagawa kundi sundan na lang si Yunsong, ngunit sa bilis ng takbo nito ay kaagad nawala si Yunsong sa kanilang paningin. Ngunit maya-maya pa ay may kakaiba silang napapansin, maraming gold at kagamitan sa sahig ang naiwan, pero nagtataka sila bakit hindi man lang pinupulot ni Yunsong ang mga ito. Kaya naisip na lang nila na baka puno na ang inventory ni Yunsong, at sila na lang ang pumulot sa mga items na nakakalat sa sahig. Sa labas ng laro, ay wala nang ibang pagpipilian si Yunsong, kundi ang lumabas na lang sa capsule. Naisip niya na hindi naman siguro bibigyan ng sakit ng ulo si Rin at Yun ng karakter niya, dahil kusa naman itong maghahunt, kaya naisip din niya, na mas makakabuti siguro kung sa sunod ay siya lang mag-isa ang maghahunt. Pagkalipas ng 10 oras sa laro, ay napagod na ang dalawa sa kakasunod at di pa rin nila nakikita si Yunsong. Pero kailangan pa rin nilang magpatuloy, dahil si Yunsong ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahunt ng mga monsters, kaya si Yun ay tuloy-tuloy din ang pag-level up. Maya-maya pa ay may nakita si Yun, tinawag niya ang kanyang kapatid para tingnan ang kanyang nakikita. Nang tiningnan ni Rin ay nakita niya, na nakarating na sila sa pintuan ng kwarto ng boss. Hindi makapaniwala si Yun dahil nakuha nilang makarating sa pinto ng boss sa isang araw lang, na kadalasan ay kailangan ng 2 hanggang 3 araw para ito ay marating. At naisip na sila palang ang nakagawa ng ganung record. Pero may nararamdaman na kakaiba si Rin, dahil si Yunsong ay kanina pang nakatayo, na para bang hinihintay lang ang pagdating nila. Lumapit sila kay Yunsong at humingi ng paumanhin, dahil matagal silang nakarating, at sinabi na pinulot din nila ang mga gamit na naiwan para kay Yunsong, at ibibigay na lang nila ito sa kanya. Pero hindi sumasagot si Yunsong kaya naisip niya, na siguro ay galit na naman ito dahil sobrang bagal nila. Sa pagkakataong ito ay may lumabas na mga abiso sa kanila, na nakumpleto na ang grupo, at pag nakapasok na sila sa kwarto ng boss,
ay hindi na sila makakapag-log out o makakagamit ng teleportation scroll hanggat hindi natatalo ang boss. At tinanong sila kung gusto na ba nilang pumasok sa loob ng kwarto ng boss. Napagtanto ng dalawa na ang mga mensahe na ito ay lalabas pagpapasok na ang isang grupo sa boss room. Kaagad nilang sinigawan si Yunsong na wag muna buksan ang pinto, at kailangan pa nilang magpahinga at magplano bago kalabanin ang boss. Ngunit lumabas ang abiso na nabuksan na ni Yunsong ang pinto na papasok sa kwarto ng boss. At may lumabas pa na abiso na nagsasabi na si Service, ang boss ng dungeon, ay nagising na, at dahil matagal nang walang nakapag-clear sa dungeon, ay lumakas ng husto ang werewolf na si Service. At nakasaad din na dahil dito, madodoble ang drop rate ng mga gamit at yaman na malalaglag, at experience points na kanilang makukuha kapag natalo nila ang boss. Nasabi ni Rin na wala ding silbi kahit madoble pa lahat dahil mamamatay din naman sila dito, at naisip na wala na silang pag-asa pa, at naisip ni Rin na siguro ay galit talaga si Yunsong kay Yun. Sa labas ng laro, ay napabuntong hininga na lang si Yunsong, dahil nung nakaraan na nag-activate ang necrolepsy, ay nung lumalaban siya sa boss, at ngayon naman, ay habang naghahunt siya kasama sila Yun at Rin. Naisip din niya na mahirap na makahanap ulit ng mga makakasama para sa Lycan Cave, kaya mas mabuti kung maghahanap na lang siya ng ibang lugar, na hindi kinakailangan ng mga kasama para makapag-hunt. Maya-maya lang, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay J1. Nung sinagot niya ito, ay naririnig niya ang boses ni J1, na parang pagod na pagod. Dito ay nalaman niya na 2 araw na walang tulog si J1 dahil sa pag-e-edit ng video. Sinabi naman ni J1 na okay lang siya, at hindi kailangan mag-alala ni Yunsong, dahil ginagawa naman niya ito sa kagustuhan niya. Sinabi din ni J1 kay Yunsong na may napansin siya na kakaiba sa karakter ni Yunsong, dahil bigla na lang itong nagbago ng estilo ng pakikipaglaban, dahil kadalasan, ang ginagawa ni Yunsong ay ang tumakbo para makahanap ng butas at matalo ang kalaban. Pero nang kinalaban nito ang boss na si Karak, ay kalmado lang ito. Pero hindi nito binibigyan ng pagkakataon ang kalaban na makabawi. Kaya natanong ni J1 kung ano ang dahilan, at biglang nagbago ang estilo nito sa pakikipaglaban. Dito ay sinabi ni Yunsong na dahil ito sa kanyang skill, na kino-control ng computer o AI, ang kanyang character. Namangha si J1 sa kanyang narinig, at ngayon pa lang niya nalaman, na may ganun palang klase na skill. Naisip niya na lagyan ng ibang kulay ang maskara, kapag AI ang nagdadala ng karakter ni Yunsong, at sinabi na tawagan na lang siya pag may maisip siya na pangalan para sa kanyang karakter. Balik sa dungeon, nung makapasok na sila sa kwarto ng boss ay agad nilang nakita ang nakakatakot na mukha ng boss. Bigla itong sumugod sa kanila at inatake si Yunsong, inakala ng dalawa na katapusan na nila. Ngunit, ang pag-atake ng boss ay nagawang masangga ni Yunsong gamit ang kanyang espada. Ngunit sa lakas ng pag-atake ng boss ay tumilapon papalayo si Yunsong at tumama sa matigas na haligi na bato. Hinanda ng dalawa ang kanilang mga sandata dahil ang boss na si Service ay nasa harapan na nila. Ngunit nabigla sila dahil may dumaan na mga bala na nanggagaling sa kanilang likuran, at diretso itong tumama sa balikat ng boss. Nagalit ang boss at napagdesisyonan nito na unang atakihin si Yunsong. Bigla na lang nawala sa harapan nila ang boss at sumugod ito kay Yunsong, ngunit mabilis na nailaga ni Yunsong ang ginawang pag-atake na ito ng boss. At sabay hampas ng dalang espada nito sa likuran ng boss. Kaagad naman bumawi ang boss. Gamit ang kanyang kanang kamay na may matutulis na kuko ay inatake nito si Yunsong, ngunit nagawa ni Yunsong na masangga ito gamit ang kanyang espada. Dito ay ginamit naman ng boss ang kaliwang kamay para atakihin si Yunsong, ngunit hindi pa nakakarating ang atake nito kay Yunsong, ay ginamit ni Yunsong ang balikat ng boss upang makatalo ng mas malayo papalayo sa boss. Namangha si Rin sa kanyang nasaksihan, dahil nagawa nitong magamit ang balikat ng boss para mabago ang direksyon at maiwasan ang atake nito. Mabilis na sumugod ang boss papunta sa karakter ni Yunsong, ngunit sa pagkakataong ito, ay may 5 nightmare stacks na nakalagay sa ulo ng boss. Inactivate nito ang skill na Tananas Nocturne. Tinamaan ng itim na kidlat ang boss, at dahil 5 stacks ang nasa ulo ng boss, ay 5 beses din ang pinsala na matatanggap nito. Sa laki ng pinsala na natanggap ng boss ay hindi pa ito nakakagalaw, at lumabas ang abiso na mawawalan ito ng malay sa loob ng 10 segundo. Dito ay sunod-sunod na inatake ng karakter ni Yunsong ang boss,
At dahil na-activate din ang Tonanus Nightmare dahil sa ginawang pag-atake, ay makakaranas din ang boss ng hallucination at makakaramdam ng matinding sakit sa loob ng 5 segundo. Napasigaw at napaluha ang boss sa tindi ng epekto ng Tonanus Nightmare. Dito ay tinaga ng karakter ni Yunsong ang leeg ng boss, pero nung makabalik ito sa katinoan, ay lalo itong nagalit at lalo pang bumilis ang mga galaw ng boss. Ngunit, nagagawa pa ring masangga ng karakter ni Yunsong ang mga ginagawang pag-atake ng boss. Dito ay nag-iingat na ang boss at napapaisip kung kailan ulit dadating ang itim na kidlat, at kahit na mas mabilis ito ngayon, ay hindi nito magawang umatake na lang ng basta-basta, dahil nag-iingat na ito, at ngayon ay nagpupukas na ito sa pagdepensa. Ngunit ang karakter ni Yunsong ay tuloy-tuloy lang ang pag-atake, hanggang sa dumami ang stack, at mag-reset na ang cooldown ng skill. Nung oras na pwede na ulit gamitin ang skill, ay tinira agad nito ang boss gamit ang Tonanus Nocturne, at dahil sa pagkakataong ito ay 10 ang bilang ng nightmare stacks na nasa ulo ng boss, ay 10 beses din ang pinsala nito. Napaluhod ang boss at nawala ng malay dahil sa tindi ng pinsala na natamo. At kaagad sumugod ang karakter ni Yunsong sabay atake sa boss. Nang makabalik sa katinoan ang boss ay may kakaibang nangyari. Umungulito ng malakas at umangat ang lupa na nakapalibot dito. May lumabas na abiso na ang boss na si Service ay lumalakas, at nakasaad din na ang phase 2 ng boss ay lumabas na, nag-iba ang mga mata at kulay nito, at naging mas matalas ang mga kuko. Ngunit naiiwasan pa rin ng karakter ni Yunsong ang mga ginagawa nitong pag-atake. Napansin ni Yun na bumagal ang boss nung lumabas ang phase 2 nito. Sabi ni Rin na dahil mabilis si Yunsong ay nagagawa nitong makaiwas sa pag-atake ng boss, kung sila ang nasa kalagayan ni Yunsong ay hindi nila maiiwasan ang mga atake nito ng ganun kahusay. Bago pa makalapit ang boss, ay tinusok-tusok ito ng karakter ni Yunsong ng dulo ng espada. Ngunit bumawi ang boss ng isang malakas na pag-atake, pero ginamit ulit ng karakter ni Yunsong ang balikat nito upang makatalo ng malayo at makaiwas. Namangha si Rin sa pinakitang galaw ni Yunsong, dahil imbes na umiwas sa atake ay sumugod pa ito, at bago tumama ang atake ng boss ay ginamit nito ang balikat ng kalaban upang makatalon papalayo at lumaki ang distansya nila ng boss at maiwasan ang pag-atake. Sa pagkakataong ito ay ginamit ulit ng karakter ni Yunsong ang magic bullet, natigilan ang boss dahil naalala nito na kasunod nito ay ang itim na kidlat, ngunit hindi nito tinuloy ang pagcast ng Tonanus Nocturne. Nagtaka ang boss at napaisip, na baka dahil malayo ang distansya nila sa isa't isa. Kaya nang makita ng boss na pasugod na ang karakter ni Yunsong, ay tumakbo ito papalayo para hindi makalapit si Yunsong. Nung makalagpas ang karakter ni Yunsong, ay naisip ni Rin na sinadya nitong hindi gamitin ang itim na kidlat, na ginagamit lang nito ang takot na nararamdaman ng boss upang ito'y kanyang makorner, at ang ibig sabihin lang nun ay napakalakas ng pinsala ng itim na kidlat para matakot ang boss ng ganon, pero napansin din niya na may kakaiba sa galaw ni Yunsong. Biglang nag-iba ang estilo nito sa pakikipaglaban. Kahit na ang paraan ng pag-atake ay parehas, ramdam niya na ang proseso nito ay magkaiba. At naisip na dapat ay ma-recruit niya talaga si Yunsong sa guild. Dito ay natawa pa ang boss dahil hindi siya magawang mahabol ng karakter ni Yunsong. Ngunit bigla na lang itong tumigil sa paghabol, at sabay cast ng God class na skill na Sabbath of the Dead, at hindi na nakagalaw ang boss, dahil ang skill na ito ay pinapatulog ang kalaban sa loob ng 1 minuto, kapalit ang 100 na DP. At ang pinsala na matatanggap nito habang ito ay tulog, ay madodoble. At pagkatapos nun ay sunod-sunod na pinakawalan ang mga skill na Lightning Chain at Tonanus Nocturne. At pagkatapos nito, ay lumabas ang abiso, na ang boss na si Service ay matagumpay nilang natalo. Natanggap din nila ang abiso, na na-clear na nila ang dungeon. At dito ay sunod-sunod na nag-level up ang karakter ni Yunsong. At sunod-sunod na lumabas ang mga abiso, na dahil matagal na nawalang nakaklear ng dungeon, ay doble ang nakuha nilang experience points, at ang pinakamagagandang gamit na pwedeng makuha ay nalaglag din. Sunod-sunod din ang pag-level up ni Yun. At si Yunsong ay umabot na ng level 50. At dahil dito ay nagbukas ang isang exclusive quest para sa descendant ni Tonanus. At nang matapos ang laban ay nawala na ang epekto ng skill na somnambulism, at ang karakter ni Yunsong ay humiga na sa sahig. Napansin ito ng dalawa, at naisip ni Yun na baka sa sobrang pagod kaya kaagad itong nakatulog,
At sinabi niya na sila na lang muna ang bahalang magtago sa mga kagamitan at gold na lumabas matapos matalo ang boss. Diyan na nagtatapos ang ating recap. Kung may gusto kayong sabihin ay mag-comment lang sa baba. At shout out sa ating mga subscribers na walang sawang sumusuporta sa ating channel. At sa lahat ng mga nanunood, maraming salamat. Hanggang sa muli.